Nagsisimula ang kwento sa bayaning si Yuga na nagtitipon sa labas ng kastilyo ng Demon Lord kasama ang kanyang tapat na grupo. Bago pumasok sa kastilyo, pinapalakas ng loob ng bawat miyembro ng grupo ang isa't isa para sa huling labanan. Di nagtagal, bumukas ang mga tarangkahan ng kastilyo at ilang masasamang mata ang sumilip mula sa loob. Pagpasok ng grupo sa kastilyo, sinalubong sila ng general ng Demon Lord na si Yoki, na mayabang na tinutokso sila dahil sa pagiging mahina. Sinubukan ng mage ng grupo na atakihin si Yoki gamit ang energy blast, ngunit madali niya itong pinawalang bisa. Sumunod, sinubukan siyang sugurin ng swordsman sa malapitan, ngunit iniwasan ni Yoki ang kanyang atake at sinipa siya pabalik. Sa huli, ang support mage na si Cecilia ay gumamit ng enhancement spell kay Yuga, na nagpakawala ng kanyang ultimate spell na Excalibur laban kay Yoki. Gumanti si Yoki gamit ang sarili niyang walang katapusang madilim na spell, na sumalpok sa Excalibur ng bayani. Matapos ang matinding pagtutunggalian ng kapangyarihan, nanaig si Yoki laban sa bayani at nagawang talunin ang buong grupo ng mag-isa. Habang nakahandusay sa lupa at talunan, iniisip ni Yuga kung ito na ba ang katapusan ng kanilang paglalakbay. Matapos mawala ng malay si Yuga, sinimula ni Yoki na pagalingin ang lahat ng natalong bayani. Gayunpaman, napansin niya na napakaganda ng support mage at napatitig siya rito. Makalipas ang ilang oras, dinala niya ang mga bayani sa isang bilangguan sa loob ng kastilyo. Doon, tinanong siya ng kanyang mga tauhan kung dapat na bang patayin ang mga bayani. Nagunat si Yoki sa kanilang presensya, kaya pinagsabihan siya ng kanyang mga tauhan dahil sa pagtitig niya sa walang malay na si Cecilia. Sa huli, napabuntong hininga si Yoki at inutusan silang itapon ang mga bayani malapit sa isang nayo ng mga tao, habang masakit siyang nagpaalam sa kanyang malaanghel na crush. Pagkaraan ng isang buwan, ipinatawag ng Demon Lord si Yoki sa kanyang silid. Doon, tinanong siya ng kanang kamay nitong si Zakiel kung ilang beses na niyang hinarap ang mga bayani na bumabalik upang hamanin siya. Sinabi ni Yoki na 13 beses na siyang hinamon ng mga ito. Dahil dito, iniisip ni Zakiel na ang mga bayani ay mahihinang hindi natututo ng leksyon. Nagtaka ang Demon Lord kung bakit hindi pa rin pinapatay ni Yoki ang mga bayani. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Yoki na hindi man lang karapat-dapat ang mga ito sa kanyang atensyon. Narinig ito ng Demon Lord at iminungkahi na ang kanyang mga tauhan na lang ang humawak ng gawain at pumatay sa mga bayani kapalit niya. Nagunat si Yoki at naisip na walang laban ang kanyang mga tauhan sa lakas ng mga bayani, lalo na't ayaw niyang masaktan ang magandang support mage. Kaya inalok niyang siya na lang ang tatapos sa mga bayani. Tahimik nang umiti ang Demon Lord at pumayag. Habang umaalis si Yoki sa throne room at bumabalik sa kanyang silid, nababahala siya para sa buhay ng mga bayani. Alam din niyang siya lamang ang sapat na malakas upang talunin ang mga ito, kung hindi ay kaya nilang patayin ang Demon Lord. Sa huli, iniisip ni Yoki kung ano ang dapat niyang gawin, lalo na't malapit ng mamuno ang Demon Lord sa buong mundo. Kinabukasan, muling bumalik ang mga bayani sa kastilyo ng Demon Lord. Matapos itaboy ni Yoki ang swordsman at si Yuga, sinubukan ng assault mage na si Makana na gumanti gamit ang sarili niyang spell. Kahit napigilan ni Yoki ang unang bugso ng kanyang mga spell, lihim na nagpakawala si Makana ng pangalawang alon na ikinagulat niya. Gayunpaman, nakapag-react pa rin si Yoki at napigilan ito. At ang kanyang napakabilis na reflexes ay lubos na ikinagulat ni Makana. Samantala, napansin ni Yoki na pinapagaling ni Cecilia ang kanyang mga kasama, dahilan upang mamula siya. Nagsimula siyang tumawa at muling tinukso ang mga bayani dahil sa kanilang walang kwentang pagtatangka na talunin siya. Gayunpaman, tumanggi si Yuga na sumuko at muling ginamit ang makapangyarihang Excalibur spell upang pigilan siya. Sa kasamang palad, madaling nakaligtas si Yoki sa atake at sinabi sa kanila na hinding-hindi nila siya matatalo. Tumanggi si Yuga na sumuko, sinasabing wala silang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang laban kung nais nilang talunin ang masamang Demon Lord. Pagkarinig nito, itinulong ni Yoki si Cecilia at sinabi sa mga bayani na maaari silang magpatuloy kung iiwan nila ito. Agad tumanggi si Yuga, ngunit iminungkahi ni Makana na tanggapin ang alok ni Yoki. Ipinaliwanag niya na kayang patayin sila ng demonyong ito anumang oras, kaya mas mabuting tanggapin ang kabutihang ipinapakita nito at tuparin ang kanilang tunay na misyon. Patuloy pa ring tumanggi si Yuga na iwan ang kanilang mahalagang kasama, ngunit sa sandaling iyon ay nagsalita si Cecilia at sinabing handa siyang maiwan. Sa huli, nagpatuloy si Yuga at ang grupo, nangakong babalikan ang kanilang pari matapos talunin ang Demon Lord. Pag-alis ng lahat, tinanong ni Cecilia si Yoki kung bakit siya pinaiwan. Iniisip niyang gusto pa rin itong makipaglaban, kaya sinubukan niyang umatake. Ngunit agad sumuko si Yoki at sinubukang makipag-usap. Tinanong ni Cecilia kung bakit pa ito nagpapakilala kung papatayin din siya. Sumagot si Yoki na kung gusto niya talaga itong patayin, ginawa na niya yun noon pa man. Sa wakas, kumalma si Cecilia at tinanong kung ano ang nais nito. Nag-ipon ng lakas ng loob si Yoki at inamin na nahulog ang loob niya kay Cecilia sa unang tingin.
at nais niya itong yayain makipag-date. Lubos na nagulat si Cecilia. Matapos pag-isipan, magalang niyang tinanggihan ang alok nito dahil sa matinding sakit ng pagtanggi. Nawala ng gana si Yuki sa buhay. Inisip ni Cecilia na niloloko lamang siya nito at muling sinubukang gumatake. Ngunit dahil hindi man lang nagtanggol, si Yuki, itinigil niya ang kanyang atake. Sinabi ni Yuki na tapusin na siya dahil ayaw na niyang mabuhay. Tumanggi si Cecilia na maniwala na ganoon kadali siyang si Suko. Ipinaliwanag ni Yuki na buong buhay niya ay nakakulong siya sa kastilyo ng Demon Lord. Pinapayagan lamang siyang lumabas upang sirain ang mga nayo ng tao, ngunit hindi niya yun ginasto. Nagulat si Cecilia at hindi agad naniwala. Sinasabing lahat ng demonyo ay masama. Ipinaliwanag ni Yuki na kahit mukha siyang demonyo, siya ay isang taong muling isinilang mula sa ibang mundo. Nalito si Cecilia, kaya sinabi ni Yuki na isa talaga siyang tao sa loob ng katawan ng isang demonyo. Napagtanto ni Cecilia na napakalakas ni Yuki bilang isang reincarnated na tao, kaya nagtaka siya kung bakit hindi nito talunin ang Demon Lord. Ipinaliwanag ni Yuki na kung gagawin niya yun, siya ang magiging susunod na pinuno ng mga demonyo at mapipilitang gumawa ng masasamang bagay laban sa sangkatauhan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, inakala ni Yuki na guguguling niya ang natitirang buhay sa paghihirap sa kanyang selda. Ngunit nang makilala niya si Cecilia, nagkaroon siya ng pag-asang may halaga ang buhay. Ngayon, iniisip niyang sumuko na sa lahat dahil tinanggihan din siya ng huli niyang pag-asa. Biglang sinabi ni Cecilia na dapat siyang magpatuloy sa buhay at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang sangkatauhan. Naniniwala siyang may iba pa itong layunin at inalok niya itong tulungang mamuhay sa labas ng mundo. Makalipas ang ilang araw, nagdaos ang kaharian ng Clariones ng isang pagdiriwang para sa mga bayani dahil sa kanilang tagumpay laban sa Demon Lord. Binati ni Haring Darts ang mga bayani at inihayag ang 3 araw na selebrasyon bilang parangal sa kanila. Sa labas ng kaharian, tahimik na nagmamasid si Yuki. Dahil alam niyang doon nakatira si Cecilia, nagbalat kayo siya bilang normal na tao sa pamamagitan ng masakit na pagbutol ng kanyang sungay. Samantala, binati ni Maka na si Yuga sa kanilang tagumpay at labis itong natuwa. Nang lumingon siya kay Cecilia upang magdiwang, nakaramdam ng selos si Maka. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yuki sa Adventurers Guild ng lungsod upang magparehistro. Ang tamad na receptionist na si Clayman ay naglabas ng form. Matapos pumirma si Yuki, binigyan siya ng guild card at ipinaliwanag na magsisimula siya sa pinakamababang F rank hanggang sa S rank. Sinabi rin ni Clayman na maaaring kumuha si Yuki ng mga misyon upang umangat ang ranggo, ngunit karaniwang inaabot ng 1 buwan upang makarating sa E rank. Binalaan din niya si Yuki na huwag mawala ang kanyang card at binati siya ng good luck. Matapos makuha ang card, mabilis na natapos ni Yuki ang maraming misyon at kumita ng sapat upang makapagrenta ng matutuluyan. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik siya sa guild kung saan pinag-uusapan ng mga adventurer ang isang mabilis na sumisikat na adventurer. Samantala, humingi si Yuki ng bagong misyon kay Clayman, ngunit nagalit ito dahil ayaw niyang mag-asikaso ng papeles at pinapante siya sa katabing babae. Tumanggi si Yuki at sinabing mas gusto niyang kausap si Clayman. Tinanong ni Clayman ang tunay niyang pagkatao dahil walang normal na tao ang makakaabot mula F rank hanggang D rank sa loob lamang ng 1 linggo. Nagkunwari si Yuki na wala siyang alam, kaya napabuntong hinina si Clayman at sinabing wala siyang magagawa dahil wala naman itong ginagawang ilegal. Biglang pumasok ang isang babaeng nakahod at hiniling na kansilahin ang mga misyon ni Yuki. Nagulat si Yuki nang makilala na si Cecilia yon. Nagtaka rin si Clayman kung bakit naroon ang priestess. Pinatahimik siya ni Cecilia at inimbitahan si Yuki sa kanyang bahay para sa pribadong pag-uusap. Habang nasa karuwahe ni Cecilia, nagtataka si Yuki kung bakit siya inimbitahan ng isang babae. Pagdating sa bahay, nagduda ang isang gwardya at tinutukan siya ng sibat. Ngunit ipinaliwanag ni Cecilia na kaibigan niya ito. Dinala niya si Yuki sa loob at pinagsilbihan ng tsaa. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito agad nahanap. Ipinaliwanag din niya na naging sikat si Yuki dahil sa mabilis nitong pag-angat sa ranggo. Dahil dito, hiniling niyang tumigil ito bilang adventurer. Ipinaliwanag niya na matapos talunin ni Yuga ang Demon Lord, nagsimula ang mga bansa ng digmaan upang makakuha ng kapangyarihan. Maraming alok ang natatanggap ni Yuga, babae, pera, at kapangyarihan. Napagtanto ni Yuki na ginagamit lamang siya ng mga bansa. Ipinaliwanag ni Cecilia na dahil sa kanyang lakas, maaari rin siyang gawing kasangkapan ng mga ito. Natatakot siya na magamit ang kapangyarihan ni Yuki para sakupin ang mundo. Nauunawaan ito ni Yuki ngunit sinabi niyang kailangan din niyang kumita. Inalok siya ni Cecilia na siya na lang ang mag-empleyo sa kanya, ngunit aminado siyang wala siyang sapat na pera. Nakiusap siya. Ngunit sinabi ni Yuki na kahit ialok pa sa kanya ang pinakamagandang babae sa mundo, hindi niya ito tatanggapin dahil si Cecilia lamang ang nasa kanyang puso. Napatawa ito ni Cecilia at nahiya si Yuki. Di nagtagal, dumating ang ina ni Cecilia na si Celia. Humingi ito ng paumanhin at pinaayos ang asal ng gwardya. Ibinunyag din ito na maraming gustong pakasalan si Cecilia. Nagunat si Yuki, lalo na nang marinig na kahit si Yuga ay nagtapat ngunit tinanggihan din. Nakita ni Celia ang reaksyon ni Yuki at tinanong kung gusto rin ba niya ang kanyang anak. Umupo ito sa tabi niya
at diretsahang tinanong kung nais niyang pakasalan si Cecilia. Nagunat si Yuki at naisip kung sinusubok siya. Ngunit sinabi ni Celia na gusto niyang marinig ang tapat niyang sagot. Pagkatapos, umiling siya. Ipinapaliwanag na minsan na siyang tinanggihan ni Cecilia. Ipinaliwanag ni Yuki na kasalukuyan niyang sinusubukang bumuo ng isang matatag na buhay bilang isang adventurer upang muling mag-propose kay Cecilia. Tinanong ni Celia kung tinatanggihan ba niya ang kanyang mapagbigay na alok. Kaya sinabi ni Yuki na igagalang pa rin niya ang nararamdaman ni Cecilia. Sa huli, inaprubahan ni Celia ang asal ni Yuki at ipinaliwanag na sinusubok lamang niya ito upang makita kung agad ba itong sasunggab sa pagkakataon dahil hindi niya ipapakasal ang kanyang anak sa kung sino-sinong desperadong tao. Inaprubahan niya si Yuki at pinayagan itong bumisita sa kanilang bahay sa hinaharap. Pagkatapos nito, sinabi ni Cecilia kay Yuki na maaaring interesado ang kanyang ina sa kanya. Kahit hindi pa rin komportable si Yuki sa kanyang ina, pinahahalagahan niya ang pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Tinanong niya kung maaari ba niyang tawagin si Cecilia sa kanyang unang pangalan at pumayag ito at tinawag din siya sa kanyang unang pangalan bilang kapalit. Labis na natuwa si Yuki at malakas na nagdiwang. Pakiramdam niya ay isang hakbang na lang ang layo niya mula sa babaeng mahal niya. Kinabukasan, tinunto ni Yuki ang isang crack actress para sa kanyang quest at walang kahirap-hirap na naiwasan ang lahat ng laser nito. Habang patuloy niya itong iniiwasan, lalo pang nagalit ang halimaw at patuloy na sumugod sa kanya. Nang makalapit ito, pinakawala ni Yuki ang isang makapangyarihang Thunderbolt spell na nagbago sa halimaw na ibon bilang isang malaking tambak ng KFC. Pagkatapos nito, kinulekta niya ang bawat balahibo ng ibon upang matapos ang quest. Bigla na lang, isang dalahan ang sumulpot at halos kasunod nito ay isang harpy na bumagsak mula sa itaas at umatake kay Yuki. Pagkatapos, isang pamalawang lalaki ang sumali at hinabol din siya. Kaya pinaalalahanan ni Yuki ang tatlong umaatake na siya ang dati nilang amo. Nang mapagtanto nila na si Yuki pala ang batang naka-disguise, tinanong ni Duke kung bakit siya nawala matapos mamatay ang Demon Lord. Pareho rin ang tanong ng iba, kaya nagpa siya si Yuki na ipaliwanag kung bakit niya sila bigla iniwan. Una, buong pagmamalaki niyang ibinunyag kung paano niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman kay Cecilia at agad siyang tinanggihan. Pagkatapos, sinabi rin ni Yuki sa mga demonyo na kasalukuyan siyang namumuhay bilang isang human adventurer. Nagulat ang lahat sa kanila, kaya sinabi ni Yuki na malaya na silang mamuhay nang wala siya. Ngunit, wala sa kanila ang gustong iwan ang kanilang amo dahil nais nilang makita kung anong klaseng babae ang nagpatigil sa kanyang dating posisyon. Matibay na tumanggi si Yuki na isama sila. Pinaalalahanan ng mga demonyo na kailangan din nilang tiisin ang hirap ng pagsusuot ng maingat na disguise. Kahit ganoon, hindi sila napanghinaan ng loob sa babalang ito at sa huli, pumayag si Yuki na sumama sila. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang lahat ng kanilang demonic features. Nang malaman ni Cecilia na tinanggal ni Yuki ang lahat ng balahibo ng kawawang harpy, agad niya itong pinagalitan dahil sa kanyang pagiging insensitive. Inamin din ni Yuki ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin. Kaya naman, nag-enjoy ang lahat ng demonyo sa panunood ng kanyang paghihirap. Pagkatapos, dinala silang lahat ni Cecilia sa loob ng kanyang bahay upang maghain ng tsaha. Doon, nagulat siya na ang tatlong demonyo ay nakagawa ng napakanatural na human disguises. Ipinaliwanag ni Duke na ikinabit niya ang kanyang ulo sa kanyang armor. Samantala, sina Sick ang Pixie at si Happiness, ang Harpy, ay tinanggal din ang kanilang pinakakapansin-pansing katamian upang makihalubilo sa lipunan. Pagkatapos, sinabi rin niya kay Cecilia na si Yuki ang dahilan kung bakit napaka-relax ng kanilang demon party. Noon sa kastilyo ng Demon Lord, palaging pinipilit ni Zeke si Yuki na magtrabaho. Sa kasamaang palad para sa kanya, palaging tumatanggi si Yuki na lumabas ng kanyang silid na labis na ikinaiinis ng Demon Lord. Noong panahon yun, naisip ni Duke na magandang ideya na parusahan si Yuki, ngunit napasabog lang ang kanyang ulo. Simula noon, nagsilbi na siya kay Yuki bilang isang tunay na subordinate. Napagtanto ni Cecilia ang paggalang na hawak ng lahat ng demonyo para sa kanya. Bigla, napansin ni Yuki na nawawala ang dalawa pang demonyo. Dahil hindi nila kayang hayaang may ibang makakita sa kanila, tumayo ang grupo upang hanapin ang nawawalang mga pasaway. Habang naglalakad sa courtyard ng mansyon, nakita ng grupo si Sake na natutulog sa kandanga ni Celia. Humingi ng paumanhin si Yuki kay Celia para sa anumang abalang dulot ng kanyang kaibigan, ngunit tiniyak niya na wala itong problema. Ipinaliwanag niya na sinusundan niya si Sake habang naglalaro itong mag-isa, ngunit napagod ang bata at nakatulog. Tumango si Yuki ngunit tinanong kung nasaan si Happiness dahil kasama rin ito ni Sake. Nang marinig ito, ibinunyag ni Celia na nakita ni Sofia si Happiness at dinala na ito upang sanayin bilang isang maayos na katulong. Pumasok ang lahat ng bata at tinanong si Sofia kung bakit niya kinidnap ang kanilang inosenteng kaibigan. Nang malaman ni Sofia na kasama ni Yuki si Happiness, ipinaliwanag niya na dapat siyang kumuha ng bagong maid at inakala lang na siya yun. Humingi rin ng paumanhin si Yuki kay Sofia dahil napaasa niya ito at hiniling kay Happiness na magpalit ng uniforme. Sa hindi malamang dahilan, tumanggi si Happiness na alisin ito. Humarap siya kay Sofia at hiniling na panatilihin
sasabihin pa rin ang trabaho na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, binati ng lahat si Happiness sa kanyang bagong trabaho. Habang naghahanda silang umalis, inanyayahan ni Celia ang mga demonyo na bumisita sa kanya anumang oras bago siya palihim na lumapit kay Yuki. Mabilis niyang sinabi na magkakaroon ng day off si Cecilia, kaya dapat niya itong yayain sa isang date. Tuwang-tuwa si Yuki at agad pumayag sa opisyal na paglabas na aprobado ng mga magulang. Kinabukasan, hinintay niya si Cecilia sa kanilang tagpuan. Di nagtagal, dumating ang kanyang karuwahe at bumaba siya na suot ang isang magandang disguise outfit. Habang nakatitig si Yuki sa kanya sa pagkagulat, tinanong ni Cecilia kung ayos lang siya. Ipinaliwanag niya na nagulat siya sa kanyang salamin, kaya pinaalalahanan siya nito na kailangan niyang manatiling nakadisguise dahil kilala siya ng buong lungsod. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Cecilia sa paglalagay kay Yuki sa ganitong sitwasyon. Ngunit umiling siya at nangakong gagawin ang pinakamagandang date para sa kanya. Pagkatapos, sabay nilang nilaibat ang mga kalye ng lungsod. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Cecilia ang isang cute na bakery at itinanda ito sa isip upang magtiroon mamaya. Pagkatapos, nagsimula siyang humanga sa ilang bulaklak sa isang tindahan, ngunit sa loob-loob ni Yuki, hindi kayang pantayan ng mga bulaklak ang kanyang kagandahan. Pagkaalis nila sa flower shop, nagsimulang haplasin ni Cecilia ang isang malapit na pusa habang gumagawa ng mga cute na tunog na parang pusa na naging dahilan upang sadyang umiwas ng tingin si Yuki para hindi siya matukso. Maya-maya, pumunta ang dalawa sa isang clothing boutique kung saan tinulungan siya ni Yuki na pumili ng isang magandang pulang damit. Pagkatapos, nagpasalamat si Cecilia kay Yuki sa kanyang pagsama dahil pakiramdam niya ay nakapagpahinga siya mula sa kanyang karaniwang stressful na mga araw. Nagulat siya, ngunit natuwa si Yuki na nakatulong siya upang gamaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang accessory shop para sa isang maliit na regalo. Samantala, si Yuga ay nasa isang date rin kasama si Makuna na nakadisguise. Nang makita si Cecilia, agad niya itong tinawag, ngunit pinatahimik siya ni Makuna upang maprotektahan ang kanilang disguise. Lumapit si Yuga kay Cecilia at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa labas. Sinabi niya na iniikot niya ang lungsod kasama si Makuna at inanyayahan siyang sumama sa kanila na parang hindi isinasaalang-alang si Yuki. Sinubukan ni Cecilia na ipaliwanag na kasama niya si Yuki, kaya pumayag si Yuga na isama rin siya. Pagkatapos, hinayla niya si Cecilia papunta sa accessory shop habang nalulungkot si Makuna na nasira ang kanilang unang date. Tinanong niya si Yuki kung nakadate din ba siya kay Cecilia at tumango siya. Nang marinig ito, inutusan ni Makuna si Yuki na ligawan si Cecilia upang makuha niya ang atensyon ni Yuga para sa kanyang sarili. Inakala ni Yuki na iniisip siya ni Makuna, ngunit agad niyang pinutol ang pag-iisip na yun sa pagtawag sa kanya bilang isang pangit na talunan. Pagkatapos, pumasok siya sa accessory shop habang iniisip ni Yuki kung sinusubukan pa rin ni Yuga na ligawan si Cecilia kahit tinanggihan nito ang kanyang proposal. Galit sa walang hiyang paglapit ni Yuga, pumasok siya, determinadong protektahan ang kanyang minamahal. Pagpasok, tinanong ni Yuki si Cecilia kung gusto ba niya ng regalo. Nakonsensya siya sa pagiging pabigat, ngunit gusto ni Yuki na gawing espesyal ang kanilang date. Sa malapit, napansin ni Yuga si Yuki na nakikipag-usap kay Cecilia at bastos na sumingit. Habang umalis si Yuga upang bumili ng sarili niyang accessory para kay Cecilia, pumili si Yuki ng isang magandang kwintas para sa kanya. Natuwa si Cecilia sa natanggap na magandang pendant, ngunit hindi nagtagal, bumalik si Yuga upang sirain ang kasiyahan niya. Ipinakita niya ang pinakamahal na accessory mula sa tindahan, ngunit hindi ito sapat upang makuha ang atensyon ni Cecilia. Pagkatapos, inalis ni Yuga ang sombrero ni Cecilia nang walang pahintulot upang isuot dito ang accessory na naging dahilan upang makilala siya ng lahat sa tindahan. Sa isang iglap, isang malaking tao ang nagtipon sa paligid ng grupo ng bayani. Itinulak si Yuki na parang basura. Pagkatapos, tumakbo palabas ng tindahan ang mga tao, dala si Cecilia. Tumayo si Yuki at sinubukang sundan sila, ngunit nakasalubong niya ang isa pang bayani na ginugulo ng grupo ng mga babae. Nang mapagtanto niyan si Raven ito, ang swordsman mula sa grupo ni Yuga, inisip ni Yuki kung tutulungan ba niya ito. Bigla, nagturo siya sa isang random na direksyon at umakto na parang nakita niya ang bayani roon. Kaya naman, iniwan ng mga babaeng umiibig si Raven at tumakbo papunta roon. Nang makaalis ang mga babae, hinayla ni Yuki si Raven papunta sa isang tahimik na eskinita dahil nananatiling tahimik ang gwapong kabalyero. Nagtaka si Yuki kung ayaw ba nitong magsalita. Tatalikod na sana siya, ngunit tinawag siya ni Raven na may nahihiyang mukha. Nang marinig ang malambot nitong boses, nagtaka si Yuki kung nahihiya ba ito rito. Tumango si Raven at tinanong si Yuki kung sa tingin niya ay hindi panlalaki ang kanyang boses. Ngunit tumanggi si Yuki na pagtawanan siya, sinasabing ang bawat isa ay may bahagi ng sarili na hindi nila gusto. Nagunat si Raven sa pagiging maunawain ni Yuki habang tumalikod ito upang hanapin si Cecilia. Nakita ang kanyang kabaitan,
Tinanong ni Raven kung gusto ba nitong maging kaibigan siya. Nagulat si Yuki sa biglaang alok habang nagsimulang kabahan si Raven. Sa kabutihang palad, tinanggap ni Yuki ang alok, ngunit agad siyang tumalikod upang hanapin ang nawawala niyang kadate. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, nag-aalala si Yuki kung ayos lang si Cecilia mag-isa sa malaking lungsod. Samantala, hinahanap din siya ni Cecilia at nakatagpo ng isang nawawalang bata. Matapos pagalingin ang sugat ng bata, nagtaka si Cecilia kung nasaan ang mga magulang nito. Nagsimulang umiyak ang bata dahil nawala ang kanyang ina, ngunit narinig ito ni Yuki mula sa malapit. Di nagtagal, dumating siya at umakto na parang bayani upang iligtas ang sitwasyon. Nagulat si Cecilia, ngunit pinagalitan siya dahil sa paggawa ng padalos-dalos na pangako na parang pinagsasabihan ng isang matandang lalaki. Natawa ang bata sa paghihirap ni Yuki. Pagkatapos, hinanap ni Yuki ang ina ng bata kasama si Cecilia. Habang naghahanap, naisip ni Yuki kung dapat nang umuwi si Cecilia sakaling may umatake na naman na crowd. Umiling siya at sinabing haharapin nila ang mga tao kung magdulot man ito ng problema muli. Pumayag si Yuki at nagpatuloy sila, habang bumahing si Cecilia kahit mainit ang panahon. Samantala, patuloy na hinahanap ni Yuga si Cecilia. Hiniling ni Makana na umuwi na sila. Ngunit itinaboy siya ni Yuga at tumakbo upang hanapin si Cecilia. Nang umalis siya, nalungkot si Makana dahil binaliwala siya kahit nakadate niya ito. Di nagtagal, nakita ni Yuga si Cecilia na kasama si Yuki at tatalikod sana upang sabihin ito kay Makana. Ngunit nagulat siya nang makita na wala na ito. Kinabukasan, nalaman ni Yuki na bumagsak si Cecilia sa daan pauwi. Ipinaliwanag ni Celia na nagkaroon ng matinding sipon ng kanyang anak dahil pagod na ito. At ang ginawa ni Yuga ang naging dahilan upang lalo siyang mapagod sa pagharap sa crowd. Napansin din ni Celia na pilit na sumisingit si Yuga sa mga gawain ni Cecilia, kaya ipinadala niya si Sofia upang itaboy siya. Habang nagtataka si Yuki kung paanong kayang basta na lang itapo ni Sofia ang bayani, pinuri naman siya ni Sylvia sa pagtulong niya ng malaki sa kanyang anak. Pinayagan niya si Yuki na bisitahin si Cecilia sa kanyang silid, kaya dinala siya roon ni Sofia. Pagkatapos kumatok sa pinto ni Cecilia, nahiya ang dalaga dahil ayaw niyang makita ni Yuki ang kanyang kwarto. Tiniyak ni Sofia kay Cecilia na itinago niya ang kanyang stuffed teddy bear na tunuyang sumira sa lahat ng kanyang aura points. Sa wakas, pumasok na si Yuki na nahihiya dahil nasa kwarto siya ng isang babae. Nakita niya si Cecilia sa kanyang kama at umupo upang makipag-usap sa kanya. Iniisip ni Yuki na kasalanan niya kung bakit nagkasakit ito dahil dinala niya ito sa napakaraming lugar. Kahit hindi ito iniinda ni Cecilia, sumabay siya sa biro at sinabi na kailangan niya itong bayaran sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa mas magandang date sa susunod. Sa sobrang tuwa, tumayo si Yuki at nagsimulang magyabang na parang isang bayani na kayang walisin ang dalaga sa kanyang mga paa, habang pinapanood siya nitong magdaldal na parang tanga. Natawa rin si Cecilia sa kanyang inaakto na ikinainis ni Sofia. Mabilis na pumasok ang katulong at itinapon si Yuki palabas, sinasabing lalo lang niyang papalala ang kalagayan ni Cecilia sa sobrang pagpapatawa niya rito. Pagkatapos nito, pauwi na si Yuki nang mapansin niya si Raven na papunta sa mansyon ni Cecilia. Nagtaka si Yuki kung anong meron, kaya ipinaliwanag ni Raven na nais niyang magtapat ng damdamin sa isang babae. Ibinunyag ni Raven na mabait ang babaeng yon dahil pinuri nito ang kanyang malambot na boses, kaya nahulog ang loob niya rito. Gayunpaman, wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili, kaya pinatatag siya ni Yuki sa pagsasabing ayos lang ang isang matangkad at gwapong lalaki anuman ang mangyari. Dahil sa kumpiyansang ibinigay ni Yuki, pumayag si Raven at nagtungo sa mansyon ni Cecilia. Habang pinapanood siyang papalayo, nagsimulang magtaka si Yuki kung sino ang mabait na babaeng kinahuhumalingan ni Raven hanggang sa mapagtanto niyang si Cecilia yun. Ibig sabihin ay nagkaroon siya ng bagong karibal sa pag-ibig. Pagdating ng realization, nagpanik si Yuki dahil parang siya mismo ang nagpasok sa sarili niya sa problema. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tatanggihan ni Cecilia si Raven, ngunit naalala niyang magkasama ang dalawa sa iisang party ng bayani. Sa sobrang pag-o-overthink ni Yuki, iniisip niyang baka may mga romantikong karanasan na ang dalawa sa kanilang mga pakikipagsapalaran, kaya posibleng maaga ni Raven ang babaeng gusto niya. Sa kabutihang palad para kay Yuki, agad na bumalik si Raven. Halatang bagsak ang loob matapos siyang tuluyang tanggihan ng kanyang minamahal. Nagtaka si Yuki kung ano ang nangyari, kaya humingi ng paumanhin si Raven sa pagsasayang ng pagkakataong ibinigay sa kanya ng motibasyon. Umalis siya nang walang ibang sinabi. Ngunit nanatiling nag-aalala si Yuki para kay Cecilia. Agad siyang bumalik sa mansyon at tinawag si Sofia, na nagtaka kung bakit bumalik agad siya. Nagkunwari si Yuki na nag-aalala lamang siya sa kalagayan ni Cecilia, ngunit pinaalis lang siya ni Sofia. Sa huli, umamin siya at tinanong kung ano ang sinabi ni Raven, kaya ibinunyag ni Sofia na nais nitong makipagkita kay Happiness. Nang marinig ito, napagtanto ni Yuki na ibang babae pala ang gusto ni Raven at nagtaka kung bakit diretsahang tinanggihan siya ni Happiness. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan niya si Happiness at tinanong tungkol sa usapan nila ni Raven. Ipinaliwanag ni Yuki na kaibigan niya si Raven, kaya nagulat si Happiness at sinabing wala siyang balak na makasama ito. Inisip ni Yuki na galit siya rito,
ngunit humiling lang si Happiness at umalis ng walang paliwanag. Kinagabihan, pumunta si Yoki kina Duke at Sik upang hingi ng opinyon nila tungkol kay Raven. Pareho nilang kinwestiyon kung bakit hinayaan ni Yoki na makalapit sa kanilang kaibigan ang isang dating miyembro ng party ng bayani. Ipinaliwanag ni Yoki na hindi naman siya ang nagpakilala sa kanila, kaya sinabi ni Duke na nag-aalinlangan si Happiness dahil sa personal na dahilan. Dahil maganda ang lahi ng mga Harpy, madalas silang hinuhuli ng mga tao noon para sa kanilang katawan at balahibo. Iniligtas din ni Duke si Happiness mula sa ilang tao, kaya siya sumama sa hukbo ng Demon Lord. Naniniwala si Duke na maaaring na-trauma siya at ayaw nang makipag-ugnayan muli sa mga tao. Gayunpaman, hindi naniniwala si Sik na galit siya sa mga tao dahil pinili pa rin itong magtrabaho bilang katulong sa mansyon ni Celia. Sumasang-ayon si Yoki at sinabing mabuting tao rin si Raven, kaya wala siyang dahilan para katakutan ito. Kinabukasan, pumunta si Yoki sa Adventurers Guild at napansin niyang wala si Clayman. May isang receptionist na nakakita sa kanya at nagtanong kung hinahanap niya ang Vice Guild Master. Nagtaka siya kung sino yun, kaya ipinaliwanag na si Clayman pala yun. Sa gulat ni Yoki, umayon ang receptionist na hindi na akma sa reputasyon nito ang pagiging tamad ni Clayman. Tinanong ni Yoki kung bakit wala ito, at sinabi ng receptionist na nakakahiya ang dahilan para sabihin ng malakas. Mahinang ibinulong na nasa ospital si Clayman, kaya agad itong pinuntahan ni Yoki. Pagpasok ni Yoki sa kwarto ni Clayman, nagpasalamat ito sa pagbisita. Nakita ni Yoki ang napakaraming benda sa katawan nito at napatanong kung paano ito nasugatan ng ganito kalala. Sinabi ni Clayman na nangyari ito dahil nagalit ang kanyang asawa na ikinalito ni Yoki. Ibinunyag ni Clayman na anibersaryo nila kamakailan ngunit hindi siya makapili ng regalo kaya natagalan siya sa tindahan hanggang gabi. Pag-uwi niya, inakala ng asawa niyang nakalimutan niya ang regalo kaya siya nito pinagbubugbog sa galit. Sa narinig, nagulat si Yoki kung gaano kasakit ang kayang gawin ng isang galit na babae at naunawaan kung bakit gustong itago ng receptionist ang insidente. Tinanong niya kung paano nagkaroon ng ganong lakas ang asawa nito, kaya ipinaliwanag ni Clayman na dati itong ranked adventurer. Ibinunyag din niyang isa rin siyang A-ranked adventurer at magkasama sila sa party na kilala bilang Invincible Couple. Pagkatapos nito, inalok ni Yoki na pagalingin siya gamit ang mahika, ngunit tumanggi si Clayman at sinabing mas gusto niyang gumaling sa pangangalaga ng kanyang asawa. Kahit na naiilang si Yoki sa sobrang pagiging romantiko nito, biglang pumasok ang asawa ni Clayman sa kwarto. Pagkakita pa lang, napagtanto ni Yoki na si Sofia pala ang asawa ni Clayman. Tuwang-tuwang lumundag si Clayman sa pagdating ng asawa, ngunit sinipa siya nito dahil tinawag niya itong honey. Inalagaan ni Sofia si Clayman bago lumabas upang kausapin si Yoki. Nagpasalamat siya kay Yoki sa pagbisita sa kanyang asawa at sinabi nitong wala yon. Tinanong niya kung kamusta si Cecilia at sinabi ni Sofia na maayos naman ito. Nais sana siyang bisitahin ni Yoki ngunit sinabi ni Sofia na wala ito sa bahay dahil sa trabaho. Nalungkot si Yoki ngunit nagpalit ng paksa at tinanong kung gusto ba talaga ng mga babae ang mga regalo. Agad na pagtanto ni Sofia na nagsumbong si Clayman, ngunit tiniyak ni Yoki na humihingi lang siya ng payo sa pag-ibig. Tumango si Sofia at sinabing ma-appreciate ng babae ang anumang regalo basta pinag-isipan nito. Nagpasalamat si Yoki at umalis. Habang pauwi, nainggit siya sa buhay mag-asawa ni Clayman at Sofia. Naisip niya kung magiging masuner ang may bahay ba si Cecilia o isang aktibong negosyante kapag nagpakasal sila. Ngunit agad niyang pinutol ang kanyang mga ilusyon at pumunta sa kwarto ni Raven. Doon, nakita niyang nakahandusay si Raven sa kama na parang estatwa. Tinawag niya ito ngunit hindi siya napansin dahil sa tindi ng kalungkutan. Nang banggitin ni Yoki ang pangalan ni Happiness, saka lang ito umimi. Nagtaka si Raven kung paano niya ito kilala, kaya sinabi ni Yoki na matagal na silang magkaibigan. Tinanong niya kung paano ang naging pagtatapat nito. Ikinwento ni Raven na unang nagkita sila ni Happiness habang nagbabantay siya sa lungsod. Noon, ginugulo ito ng ilang guns sa isang eskinita kaya tinulungan niya ito. Umalis ang mga yun at nagpasalamat si Happiness. Nang magsalita siya, napansin niyang lumabas ang kanyang malambot na boses, ngunit nagulat siya nang purihin yun ni Happiness. Sinabi niyang hindi bagay ang boses niya sa itsura niya, ngunit sinabi ni Happiness na biyaya yun. Dahil dito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ligawan ito at binisita niya sa mansyon ni Celia. Sumang-ayon si Yoki at sinabing kilala rin niya si Cecilia, kaya naging interesado si Raven. Ikinwento ni Yoki ang buong love story niya at humanga si Raven sa kanya dahil iniwan ito ang kanyang bayan para sa babaeng mahal niya. Dahil dito, nakaramdam si Raven na wala siyang nagawa para sa babaeng gusto niya. Pinaalalahanan siya ni Yoki na hindi niya kasalanan dahil nahihirapan si Happiness sa pag-ibig at ipinaliwanag ang trauma nito. Napagtanto ni Raven na nagmadali siya, ngunit hindi sumang-ayon si Yoki. Sinabi niyang may pag-asa pa siya at hinayla siya papunta sa palengke upang bumili ng regalo. Sa gift shop, kinabahan si Raven dahil baka isipin ng iba na magkasintahan sila ni Yoki. Sinabi ni Yoki na ayos lang yun at
at bumili siya ng magandang kwintas para kay Cecilia. Nakita niyang pumipili si Raven at iminungkahing bumili ng isang magandang trinket. Nagalinlangan si Raven, ngunit tiniyak ni Yuki na magugustuhan yun ni Happiness at ipinaliwanag na bagay ito sa estilo nito. Kaya binili rin niya yun. Habang nagbabayad, napansin sila ni Makana at nilapitan. Pinuna niya ang dalawa dahil pumunta sila sa palengke ng walang kasamang babae. Ipinagmalaki ni Yuki na bibili sila ng regalo para sa mga babaeng gusto nila. Bago pa siya mapatahimik ni Raven, ibinunyag niya ang sekreto kay Makana na agad nang ulit kung sino ang gusto nito. Umiwas si Raven, kaya nakaramdam ng guilt si Makana at humingi ng paumanhin dahil tinawanan niya ang cute nitong boses noong una silang nagkita. Bigla niyang naalala na pwede niyang gawing chismis ang mga ito kaya hinayla niya ang dalawa upang usisain. Ngunit hindi siya pinansin ng dalawa at nagpatuloy sa pagkain. Nang banggitin niya ang pangalan ni Cecilia, agad na napahinto si Yuki. Tinanong niya kung kumusta na sila. At inamin ni Yuki na wala pa siyang gaanong progreso. Ibinunyag din niyang binigyan siya ng pagkakataon ni Cecilia ngunit patuloy pa rin itong nakakatanggap ng mga proposal sa kasal. Tumango si Makana at sinabing kahit si Yuga ay nag-propose rin. Sinabi ni Yuki na tinanggihan ito ni Cecilia kaya ipinaliwanag ni Makana na madalas inisin ng toxic na bayani ang dalawang babae. Bukod sa pagiging bastos, hinahayaan pa nitong palibutan siya ng mga fangirls na nagiging dahilan ng pagkaantala ng kanilang grupo at labis na ikinagalit ni Cecilia. Pagkatapos noon, nakabuo siya ng ganap na negatibong impresyon tungkol sa pagiging pab-aya ni Yuga. Binalaan ni Makana si Yuki na maging mainat kay Cecilia, kung hindi ay mapapabilang din siya sa blacklist. Sumang-ayon si Yuki, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong kay Raven tungkol sa kanyang pag-ibig. Ngunit pinigilan siya ni Yuki, sinasabing hindi niya hahayaang makialam ang isang tusong babae na tulad niya sa malinis na usapin ng kanyang kaibigan. Nainsulto si Makana at itinuro na sinusubukan lang naman niyang tumulong. Inamin din niya na gustuin niyang humingi ng payo sa pag-ibig. Nagunat si Raven, ngunit naisip ni Makana na hindi magandang ideya na kumonsulta sa dalawang mangmang na tulad nila. Gayunpaman, iniisip ni Raven na mabuting tao si Yuki para sa ganitong bagay, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanya. Ipinaliwanag ni Makana na nag-aalala siya kay Yuga dahil nagsimula itong kamuhian siya matapos ang isang pangyayari. Bago niya isiwalat ang nangyari, hiniling niya kay Yuki na panatilihin itong lihim. Nang pumayag ito, ipinaliwanag ni Makana na nung nakaraan, paulit-ulit na nadudurog ang grupo ng bayani sa kastilyo ng hari ng demonyo. Nagulat si Yuki at kumilos na parang ngayon lang niya ito narinig. Inamin ni Makana na hindi man lang nila naabot ang mismong hari ng demonyo dahil palagi silang pinapatumba ng isa sa kanyang mga sundalo. Sa bawat pagkakataon na matatalo ang kanilang grupo, magalang silang ibinabalik ng demonyo sa isang nayo ng mga tao. Tuwing madyay gising ang mga bayani, nagsisinungaling sila sa mga taga-nayon. Sinasabing umalis sila ng maaga sa palasyo ng hari ng demonyo upang maghanda at manatiling ligtas. Bagamat naniwala ang mga taga-nayon at binigyan sila ng pagkain at mga gamit, nagsimulang maubusan ng supply ang nayon dahil halos araw-araw ay bumabalik ang mga bayani na sugatan. Nang maging hindi na kayang panatilihin ng grupo ang kanilang kasinungalingan, inalok ng demonyo na pahintulutan silang magpatuloy basta iwan nila si Cecilia. Noong panahong yon, kinumbinsi ni Makana ang kanyang grupo na pumayag dahil gusto niyang matapos ang misyon at maprotektahan ang reputasyon ni Yuga. Mula noon, kinamuhian siya nito dahil iniwan nila ang mahalagang kasama. Kahit hindi kailanman binanggit ni Yuga ang pangyayaring yon, alam ni Makana na lihim itong may sama ng loob sa kanya. Tinanong niya si Yuki kung mapapatawad ba niya ang isang kaibigan na iniwan ang kanilang kasama. Ngunit sumingit si Raven, sinasabing hindi kasalanan ni Makana. At nagunat si Makana sa kanyang tinig. Sinabi nito na may pananagutan din siya dahil hindi siya nakapagbigay ng opinyon noon. Habang parehong nakakaramdam ng guilt ang dalawang bayani, alam ni Yuki na hindi niya masisisi si Makana dahil siya ang nagutos na iwan ang kanilang kaibigan. Pagkatapos, tinanong niya kung humingi na ba ito ng tawad kay Cecilia. Inamin ni Makana na hindi pa, dahil iniisip niyang magiging masyadong awkward na gawin yun na yun. Tinanong siya ni Yuki kung okay lang ba sa kanya na manatiling awkward ang lahat habang buhay. At doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Hiniling ni Yuki kay Makana na kausapin ang kanyang mga kaibigan alang-alang sa kanilang samahan. Pumayag siya at nagpasalamat sa payo. Pagkaalis ni Makana, nagkaroon din ng lakas ng loob si Raven na kausapin si Happiness. Binisita niya ang mansyon ni Celia kasama si Yuki. Ngunit pinigilan sila ni Duke. Tinanong nito si Yuki kung sino si Raven at nainis dahil bumalik ito matapos na siyang tanggihan ni Happiness. Sinubukan ni Yuki na ipaliwanag na nag-aalala lang si Duke sa kanyang kaibigan. Ngunit patuloy nitong pinipilit si Raven dahil nananatili itong tahimik. Inakala ni Duke na sinasadya siyang baliwalain. Sa huli, tinawag niya itong duwag. Kaya inamin ni Raven na wala siyang plano kung paano kakausapin si Happiness. Nagulat si Duke at nagtanong kung bakit ayaw nitong protektahan siya o gumawa ng isang baginoong hakbang. Umiling si
Raven dahil hindi yun ang nasa isip niya. Kaya sinabi ni Duque na sabihin na lang nito ang gusto niyang sabihin. Nang umalis si Raven, ipinaliwanag ni Duque kay Yoki na sinusubok lang niya ang katapatan ni Raven. Samantala, humingi ng tawad si Raven kay Happiness dahil nabigla niya ito noong isang araw. Ibinigay niya ang Red Along binili niya at tinanong kung maaari silang maging magkaibigan. Nagulat si Happiness. Ngunit pagkatapos mag-isip, tinanggap niya ang regalo at pumayag na maging magkaibigan sila. Dahil dito, umaasa si Raven na mas mapalapit pa sa kanyang minamahal. Makalipas ang isang linggo, nakahiga pa rin si Yoki sa kanyang kama nang pakiusapan siya ni Sik na samahan siyang gumisita sa mansyon ni Cecilia. Tumanggi si Yoki dahil hindi pa umuwi si Cecilia sa buong linggo. Naiinis siya at ipinaliwanag na naging abala ang buong grupo ng bayani sa kani-kanilang gawain nitong mga nakaraang araw. Si Cecilia ay naglilibot sa iba't ibang bayan upang magpagaling ng mga tao. Si Raven naman ay nagtatrabaho bilang night captain. Samantala, nagsusumikap si Makana bilang maharlikang salamangkero habang si Yuga ay naglilinis ng mga demonyo, kaya kanya-kanya na silang landas. Nalungkot si Yoki dahil hinayaan niyang talunin nila ang hari ng demonyo at naghiwa-hiwalay ang kanilang grupo. Habang nalulugmok siya sa kanyang damdamin, tumalon si Sik sa kanyang dibdib sa inis. Nagreklamo ito na umalis si Duque upang magtrabaho bilang isang royal knight. Sa sandaling yon, may kumatok sa pinto. Pumasok si Happiness at ipinaalam kay Yoki na uuwi na si Cecilia sa hapon. Agad na tumayo si Yoki at nabawi ang kanyang sigla. Tiningnan niya ang kwintas na regalo na binili niya. Umaasang mapasaya si Cecilia. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Yoki sa bayan at iniisip kung ano ang gagawin bago ang kanilang pagkikita. Habang naglalakad, may isang nakakatakot na matandang manghuhula na nagsabing magkakaroon siya ng napakasamang kapalaran sa araw na yon. Hindi siya naniwala. Iniisip na ang araw na makikita niya ang kanyang minamahal ay ang pinakamagandang araw. Pagkaraan ng ilang oras, bumisita siya sa isang panaderia kung saan sinalubong siya ng masiglang kapatid ng may-ari. Bumili siya ng mga cupcake para kay Cecilia at umalis. Habang naglalakad sa kalsada, kumuha siya ng isang cupcake at kinagat ito. Dahil nakatuon ang kanyang pansin sa pagkain, nabangga niya ang isang malaking lalaki na agad nagalit sa kanya. Humingi siya ng tawad at umalis. Ngunit muntik na siyang makatapak sa tae ng aso. Matapos iyon, napaisip siya kung totoo nga bang minamalas siya buong araw. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, nabangga niya ang isang bata at natamba ang tusok-tusok nitong karne, kaya kinailangan niyang bilhan ito ng bago. Nagpasalamat ang bata at umalis. Ngunit maya-maya ay may mandurukot na bumangga sa kanya at ninakaw ang kanyang pera. Sa kabutihang palad, nahuli niya ito sa akto at hinabol. Sa kanyang bilis bilang demonyo, madali niyang naabutan ang lalaki at sinipa ito papunta sa pader. Matapos mabawi ang kanyang pera, biglang lumitaw si Yuga at inakusahan si Yoki na binugbog ang isang mahirap na lalaki at ninakaw ang pataka nito. Sinubukan ni Yoki na ipaliwanag na binabawi lang niya ang sarili niyang pera, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng bayani at agad siyang inatake gamit ang espada. Naiwasan ni Yoki ang mga atake, ngunit napunit ng espada ang kanyang supot ng pera at kumalat ang kanyang mga barya. Sinubukan niyang tumakas ngunit napalibutan siya ng mga royal knight na kumampi sa bayani at dinala siya sa kulungan. Habang nakaupo sa kulungan, iniisip ni Yoki kung saan siya nagkamali sa buhay. Biglang dumating si Duque at tinukso siya dahil naaresto siya. Nagreklamo si Yoki na wala siyang ginawang mali. Tiniyak ni Duque na alam niya yun at ipinaliwanag na si Raven mismo ang nag-iimbestiga dahil naniniwala ito kay Yoki, kaya makakalaya rin siya. Napanatag si Yoki, ngunit napansin niyang casual ang pagtawag ni Duque kay Raven. Pinagalitan niya ito dahil sa kawalan ng respeto, ngunit sinabi ni Duque na wala siyang kikilalaning leader maliban sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang elf na nagngangalang Irene at hiniling kay Duque na bumalik sa tungkulin. Kahit nagulat si Yoki, hiningi ni Duque ang susi ng selda at tinanong kung napatunayan na ang kawalang sala ni Yoki. Tumango si Irene at ibinigay ang susi, at sinabi rin na nais humingi ng tawad ni Yuga kay Yoki dahil sa maling paratang. Pagkalabas ni Yoki, inimbitahan siya ni Yuga sa isang marangyang restaurant. Doon ay may malaking handaan na naghihintay sa kanya. Masiglang inanyayahan siya ni Yuga na kumain at kahit nahihirapan sa ngiti nito, umupo si Yoki. Kaagad nilang inubos ang pagkain kasama si Raven. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Yuga na hindi niya alam na kaibigan ni Raven si Yoki. Nagyiwan si Raven ng galit na tala para kay Yuga na nagsabing napagalitan siya ng husto dahil sa kanyang pagkakamali. Biglang iniba ni Yuga ang usapan at tinanong si Yoki tungkol sa relasyon nito kay Cecilia. Sinabi ni Yoki na magkaibigan lamang sila. Tumango si Yuga at humanga sa kakayahan nitong makipagkaibigan sa malamig na pari. Bigla, humingi ng payo si Yuga kung paano mapalapit kay Cecilia. Ayaw tumulong ni Yoki dahil karibal niya ito sa pag-ibig, kaya nagkunwari siyang walang alam at itinuro si Raven. Tumanggi si Raven at iminungkahi na si Makana ang kausapin. Tumanggi si Yuga at sinabing galit si Makana kay Cecilia. Nagtaka si Yoki kung sinabi ba yun ni Makana, at ipinaliwanag ni Yuga na iniwan nila si Cecilia sa panganib. Nagulat sina Yoki at Raven,
ngunit sinabi ni Yuga na maswerte si Cecilia na nakaligtas. Pinutol ni Yoki ang kwento at tinanong kung si Makana lang ba ang may kasalanan. Nagalit si Yuga, ngunit ipinaliwanag ni Yoki na siya mismo ang nakarinig ng kwento kay Makana at ang demonyo ang nagmungkahi na iwan si Cecilia. Ipinunto ni Yuga na tumanggi siya noon, ngunit kinumbinsi siya ni Makana. Iginiit niyang ginawa yun ni Makana dahil sa galit. Ngunit ipinaliwanag ni Yoki na mas mabigat pa ang guilt ni Makana at umiyak pa ito. Tumanggi pa rin si Yuga, kaya pinaalala ni Yoki na siya ang gumawa ng pinal na desisyon. Natahimik si Yuga at nagsimulang magduda sa sarili. Sinabi ni Yoki na duwag ito sa pagbibintang sa iba at tinawag siyang kahabag-habag na bayani. Dahil sa matitinding salita, napaiyak si Yuga. Kalaunan, humingi ito ng tawad at ipinaliwanag na matalik na kaibigan niya si Makana mula pagkabata. Naalala niya kung paano siya palaging sinusuportahan ito at pinagsasabihan kapag nagkakamali siya. Ngayong napagtanto ni Yuga na ibinuhos niya kay Cecilia ang lahat ng sisi sa pananakit nito. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya ang kanilang pagkakaibigan habang iniisip kung paano niya matutubos ang kanyang pagkakamali. Iminungkahi ni Yoki na hayaan niyang pagalitan siya ni Makana tulad ng dati nitong ginagawa. Ipinaliwanag niya na ang isang tao ay papagalitan lamang ang kaibigan kung tunay itong nagmamalasakit sa kanila. Kaya maswerte si Yuga na mayroon siyang Makana. Pagkarinig sa mungkahi, nakakuha muli ng pag-asa si Yuga at nagpasalamat kay Yoki sa tulong. Habang naaaliw si Yoki sa pagiging parang bata ng bayani, lihim namang sinabi ni Raven na ganito na talaga siya noon pa man. Pagkatapos nito, umalis sila sa restoran at tumalikod si Yoki upang bisitahin si Cecilia. Ngunit pinigilan siya ni Yuga at hiniling na samahan siya sa bahay ni Makana bilang moral support. Hindi nagtagal, kinaladkad si Yoki hanggang sa bahay ni Makana, kung saan nagpasalamat si Yuga sa pagsama nito. Pagkatapos, pumasok siya mag-isa habang naghihintay sina Yoki at Raven sa labas. Habang hinihiling ng dalawang lalaki ang swerte para sa bayani, nagawa ni Yuga na bigla na lang pumasok sa silid ni Makana habang ito ay nagpapalit ng damit. Umalingaw sa paligid ang takot na sigaw ng kawawang babae na nagpaalam kina Yoki at Raven na nagkamali na naman si Yuga sa isa na namang pagkakataon. Gayunpaman, tunuyang binaliwala ni Yuga ang hindi angkop na sitwasyon at hinawakan ang balikat ni Makana upang humingi ng tawad. Habang tuluyang natulala si Makana, inamin ni Yuga na may nagawa siyang kakilakilabot sa kanya. Itinulong ni Makana na kasalukuyan pa rin siyang gumagawa ng kakilakilabot na bagay. Ngunit nagpatuloy si Yuga. Sa wakas ay inamin niyang mali ang pagbibintang niya kay Makana sa pag-abandona kay Cecilia. Kaya tumahimik si Makana. Pagkatapos ay taimtim siyang humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, na nagdulot ng pagkataranta kay Makana. Habang iniisip ni Makana kung bakit nagbago ang damdamin ni Yuga, bigla niya itong hiniling na pagalitan siya bilang parusa sa kanyang mga kasalanan. Ang biglang pagbabago ng tono ay tuluyang sumire sa mood ni Makana at nagsimula siyang tumawa ng baliw. Habang dahan-daang umatras si Yuga, itinulong niya kung gaano ito katapang na basta nalang pumasok sa kanyang silid at humiling pa ng pagalitan, at inakusahan siyang isang masokista. Kinuha niya ang kanyang magic wand at sinimulang kuryentehin si Yuga bilang parusa. Napasigaw sa matinding sakit si Yuga at iniwan siya ni Yoki sa kamay ni Makana. Pagkatapos, habang pauwi siya, muli niyang nakasalubong ang matandang manghuhula. Sa pagkakataong ito, buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi siya naniniwala sa panghuhula. Pagkaalis niya, tahimik na tumingin ang manghuhula sa kanyang crystal ball at nagtaka kung anong mabuting ginawa nito upang biglang tumaas ang kanyang swerte. Habang nagpapatuloy si Yoki, nasalubong niya ang tunay na may-ari ng panaderia, na humingi ng paumanin sa kanya dahil sa masamang serbisyo ng kanyang kapatid at binigyan siya ng isa pang supot ng cupcakes ng libre. Pagkatapos, nakatagpo siya ng ilang misteryosong bodyguard na nagbabantay sa isang butler at isang batang lalaki. Nagpasalamat ang butler kay Yoki sa pagtulong sa kanyang batang amo, kaya naalala niyang binilhan niya ito ng bagong skewer. Habang nagtataka si Yoki, humingi ng paumanhin ang butler sa abalang na idulot ng kanyang amo at binigyan siya ng bagong supot ng skewers bilang pasasalamat sa kanyang kabaitan. Ngayon na may dala ng maraming pagkain, sa wakas ay nakarating si Yoki sa mansyon ni Cecilia. Doon, sinalubong siya ni Happiness na may masamang mood at nagtanong kung bakit siya nahuli. Nahihiyang humingi ng paumanhin si Yoki bago pumunta sa silid ni Cecilia. Ibinigay niya sa kanya ang mga supot ng pagkain, kaya nagpa siya si Cecilia na gumawa ng tsaa gamit ang mga ito. Nagtaka si Yoki kung bakit hindi siya nagpapakuha ng katulong, kaya ipinagmalaki ni Cecilia na kaya niyang gumawa ng sarili niyang tsaa at pagkain. Habang umiinom ng tsaa, ikinwento ni Yoki kay Cecilia ang tungkol kay Happiness at sa bagong pagkakaibigan nila ni Raven. Ibinunyag din niya na naging kaibigan niya ang iba pang miyembro ng Hero Party at umaasa siyang magkakasundo sila habang sinusubukan ni Cecilia na sumagot. Bigla namang sumugod si Yuga sa pintuan. Tumakbo siya papasok at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali noong mga nakaraang araw bago humiling na pagalitan siya bilang parusa. Sumunod si Makana at pinatumba si Yuga dahil sa kanyang katangahang kahilingan. Doon niya napansin na tinatanggap ni Cecilia si Yoki bilang bisita. Humingi
ng paumanhin si Makana kay Cecilia sa pag-abala sa kanyang pagpupulong at pumasok din si Raven. Kaya umalis si Yuki upang bigyan ng pribadong oras ang mga bayani. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Makana kay Cecilia sa pag-abandona sa kanya, na nagdulot ng kanyang pagkataranta. Lumapit din sina Raven at Yuga at inamin na pareho silang may kasalanan sa pag-iwan sa kanilang kaibigan. Pinakalma ni Cecilia ang mga bayani at sinabing napatawad na niya sila at itinuro na hindi naging madali ang pagharap sa Demon Lord nang wala ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Noon, matapos talunin ni Yuga ang Demon Lord gamit ang kanyang espada na Excalibur, agad na tumalikod si Makana at nagsimulang tumakbo pabalik kung saan naroon si Cecilia. Sa kalagitnaan ng koridor, nakasalubong niya si Cecilia na tumatakbo rin upang makasama ang grupo. Bagaman sinubukan ni Makana na magsalita, bumagsak siya sa mga bisig ni Cecilia dahil sa pagod. Sa pagtatapos ng pag-alala sa mga pangyayaring yun, itinuro ni Cecilia na nasa isip pa rin ni Makana ang kanyang kaibigan kahit matapos ang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan laban sa Demon Lord. Iniisip niyang gumawa lamang ng mahirap na desisyon ng Hero Party upang iligtas ang mundo. Kaya hindi niya sila sinisisi sa pag-iwan sa kanya. Sa wakas, nakaramdam ng ginhawa si Makana at nagpasalamat kay Cecilia sa pagpapatawad sa kanya. Sumang-ayon din ang dalawa pa at nagsimulang tumawa ang lahat ng bayani habang inaayos ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, lumabas si Cecilia upang maglakad kasama si Yuki. Nagtaka siya kung siya ang nasa likod ng paghingi ng tawad ng mga bayani. Kaya inamin ni Yuki na siya ngayon. Ipinaliwanag niya na gusto lamang niyang magkabati muli ang mga bayani dahil siya ang may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay noong una. Nagpasalamat si Cecilia kay Yuki sa pagiging maalalahanin. Masaya si Yuki na lalo siyang napapalapit sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Habang tinatanggap ang pasasalamat, sinamantala ni Yuki ang pagkakataon upang ibigay ang kanyang regalo. Tinanggap ito ni Cecilia at binuksan. Ipinaalala ni Yuki na gusto niyang bilhin yun nung nagde-date sila. Nahihiyang tinanong ni Yuki kung tatanggapin niya ang regalo at mumiti si Cecilia at nangakong iingatan ito magpakailanman. Nang marinig ito, lalo pang lumino ang ngiti ni Yuki at nagpasalamat siya kay Cecilia sa pagiging mabait, kahit siya naman ang bumili ng regalo. Pagkalipas ng ilang araw, naglakbay sina Yuki at Sik kasama si Cecilia patungo sa isang baryong nasalanta ng sakuna. Habang nakaupo sila sa karwahe, nalungkot si Yuki dahil sumama si Sik bilang pangatlong gulong dahil nais niyang magkaroon ng oras na silang dalawa lamang ni Cecilia. Humingi ng paumanhin si Cecilia sa dalawang lalaki sa pagsama sa kanila. Ngunit biglang umalag ang karwahe dahil sa lubak sa daan na naging sanhi upang mahilo si Cecilia. Nag-alala si Yuki para sa kanya at ipinaliwanag ni Cecilia na ang mahabang biyahe ang dahilan ng kanyang pagkahilo. Kaya nagalok si Sik ng isang lihim na potion na ginawa gamit ang kanyang pixie techniques. Pagkatapos inumin ito, gaman ang pakiramdam ni Cecilia. Kaya nagsimulang magyabang si Sik tungkol sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang kay Yuki. Habang pinapanood ang kanilang pagtatalo, masaya si Cecilia na may makakasama siyang mabuti sa kanyang misyon. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa baryong winasak at napinsala ng pag-atake ng mga bandido. Lumapit ang pinuno ng baryo at binati si Cecilia. Ngunit nagtataka kung sino ang kanyang mga kasama. Ipinaliwanag niya na sina Yuki at Sik ay mahuhusay na manggagamot na voluntaryong tumulong. Kaya nagtiwala ang matanda at dinala sila sa siluman ng baryo. Doon, nagtulungan silang tatlo upang pagalingin ang lahat ng sugatan. Habang nagtatrabaho, napansin ni Yuki ang ngiti ni Cecilia habang nagpapagaling ng isang taga-baryo at natuwa siya na ipinagmamalaki nito ang kanyang trabaho. Pareho rin ang naramdaman ng pinuno ng baryo. Pinahahalagahan ni Yuki ang magandang pananaw ng matanda, ngunit binago niya ang paksa patungo sa mga sugatan. Nagtaka siya kung bakit walang namatay sa pag-atake. Ipinaliwanag ng pinuno na biglang tumakas sa mga bandido habang nagaganap ang pag-atake. Inihayag niya na may isang misteryosong lalaki na biglang sumulpot at umatake sa kanila, na maaaring naging dahilan ng kanilang pagtakbo sa takot. Nag-alala si Yuki tungkol sa pag-atake, ngunit napansin niyang napapagod na si Cecilia. Lumapit siya at hiniling na magpahinga ito. Ngunit tumanggi si Cecilia. Bigla na lamang gumamit si Yuki ng spell upang patulugin siya at pilitin siyang magpahinga. Habang nakatulog ang kawawang pari, nagtaka ang mga taga-baryo kung inatake siya ni Yuki. Mabilis niyang ipinaliwanag na pinatulog lamang niya ito bago dinala sa kama. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Cecilia at napagtanto ang nangyari. Tinitibi niya si Yuki, na agad na pagtanto na nasa problema siya. Humingi ng paumanhin si Yuki sa pagpapatulog sa kanya nang walang pahintulot. Ngunit naisip niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin yon para sa kanyang kapakanan. Ipinaalala niya na kung ipinagpatuloy niya ang pagpapagaling ng walang lakas, maaaring makapinsala yon sa kanyang katawan. Natahimik si Cecilia, ngunit hiniling pa rin niya na huwag gumawa ng ganoong matinding hakbang nang walang pahintulot ng iba. Nangako si Yuki na hindi na niya ito uulitin,
ngunit itinuro niya na wala nang kailangan pang gawin dahil natapos na niyang pagalingin ang iba. Nang marinig ito, ngumiti si Cecilia at nagpasalamat sa tulong na naging dahilan upang mamula si Yuki na parang kamatis. Pagkatapos, pumasok ang pinuno ng baryo upang tingnan ang kalagayan ni Cecilia. Matapos makumpirmang maayos siya, hiniling ng pinuno kay Cecilia na tulungan ang isang batang babae na nagngangalang Teal na nakatira sa gilid ng baryo. Nagtaka si Yuki kung inatake rin ba siya ng mga bandido, ngunit humiling ang pinuno. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya dahil palagi itong nakahiga dahil sa malalang karamdaman. Pumayag si Cecilia na tingnan si Teal, kaya umalis silang lahat upang puntahan siya. Pagdating sa bahay ni Teal, nakita nila itong tahimik na nagbabasa ng libro sa kama. Nagulat ang batang babae sa biglang pagdating nila. Ipinaliwanag ni Cecilia na nandito lamang siya upang suriin ang kanyang kalagayan. Hindi nagtagal, nagsimulang umubo si Teal dahil sa kanyang sakit, kaya sinabi ni Yuki kay Sik na alagaan siya. Binigyan siya ni Sik ng isa sa kanyang pixie medicine. Ngunit nag-alinlangan si Teal na inumin ito. Tiniyak ni Yuki sa kanya na may kakayahan si Sik kahit mukhang lutang ito. Kaya sa wakas ay ininom ni Teal ang gamot. Sa isang lagok pa lamang, gumana ang kanyang pakiramdam at nagpasalamat siya kay Sik sa tulong. Iniisip ni Teal na dumating ang kanyang mga misteryosong tagapagligtas dahil sinagot ng kanyang Diyos ang kanyang panalangin. Kaya nagtaka si Yuki kung sino ang tinutukoy niya. Inihayag ni Teal na may rebulto ng lokal na Diyos na sinasamba ng mga taga-baryo. Ayon sa kanya, noong umatake ang mga bandido, nag-aalay siya ng pagkain sa rebulto. Matapos ang pag-aalay, nakatunog siya sa tabi nito, kaya naniwala siyang pinutektahan siya nito mula sa mga bandido. Itinuro ni Sik na maaaring nagkataon lamang ang kanyang pagkakatulog dahil sa kanyang sakit, ngunit nanatiling matatag si Teal sa kanyang paniniwala. Ikinwento rin niya ang isang pangyayari noong bata pa siya kung saan napalibutan siya ng mga lobo. Noon, nakita niyang nagliwanag ang demonyong rebulto ng madilim na kapangyarihan at winasak ang mga lobong nakapaligid sa kanya. Habang iniisip ni Teal na yun ang kanyang Diyos, nag-aalala sina Yuki at Cecilia sa kakaibang demonyong kapangyarihan. Dinala ni Teal ang lahat sa rebulto ng Diyos. Paglapit nila, napagtanto nilang ang rebulto ay kumakatawan sa isang nakakatakot na demonyo. Tumanggi si Teal na hayaan silang lapastanganin ang kanyang minamahal na Diyos. Ngunit muli siyang inubo dahil sa kanyang kondisyon. Habang tinutulungan ni Cecilia na makauwi, patuloy namang inoobserbahan ni Yuki ang estatwa ng demonyo. Itinuro niya na ang estatwa ay isa talagang gargoyle mula sa kanilang pinanggalingan. At di nagtagal, nabuhay ang demonyo na tila pinatutunayan ang sinabi niya. Agad na tumalon si Yuki upang iwasan ang atake ng gargoyle at binalaan si Sik na mag-ingat. Samantala, sinipa ni Sik ang gargoyle mula sa itaas at pinabagsak ito. Sa isang galaw lamang, inutusan ni Yuki ang gargoyle na magsalita. Ngunit tumanggi ito at idineklara na handa na itong mamatay. Handa nang tuparin ni Sik ang hiling nito, ngunit pinigilan siya ni Yuki. Pagkatapos, kumalma ang gargoyle nang mapagtanto nitong wala sa panganib ang buhay nito. Itinuro ni Yuki na ito ang unang umatake sa kanila. Kaya naman, humingi ng paumanhin ang gargoyle. Tinanggap ni Yuki ang paghingi nito ng tawad. Ngunit nagtaka kung ano ang ginagawa ng demonyo sa isang liblib na nayon. Ipinaliwanag ng gargoyle na nilikha ito upang bantayan ng isang dambana. Ngunit sinalakay ito ng mga bandido at ninakawan. Matapos dalhin ang estatwa ng gargoyle, inatake rin ng mga bandido ang inosenteng nayon sa kanilang pagbabalik. Dahil dito, nagalit ang gargoyle at tinalo ang lahat ng bandido na umaatake rito. Nang makita ng mga taga-nayon ang kakaibang demonyo na nilalabanan ng kanilang mga kaaway, agad nila itong binigyan ng lugar sa kanilang nayon at ginawa itong kanilang lokal na Diyos. Mula noon, unti-unting nakalimutan ng mga taga-nayon ang gargoyle. Ngunit si Teal ay patuloy na bumibisita sa estatwa nito upang linisin ito, lalo na't kamakailan ay bumalik ang mga bandido upang muling umatake sa nayon. Pinutektahan ng gargoyle si Teal bilang pasasalamat sa pag-aalaga nito. Napagtanto ni Yuki na wala namang masamang intensyon ng gargoyle laban sa mga taga-nayon. Tiniyak ng gargoyle na namumuhay lamang ito ng mag-isa at hindi dinagambala ang sinuman. Matapos marinig ito, humingi ng paumanhin si Yuki sa panggugulo rito bago niya kinausap si Sik ng pribado. Kinagabihan, naglakad pa uwi si Yuki kasama si Cecilia na natawa dahil maaga raw natulog si Sik. Sa totoo lang, sinadya ni Yuki na pauwiin ang pixie upang magkaroon siya ng oras na mag-isa kasama si Cecilia. Napansin ni Cecilia na malalim ang iniisip ni Yuki kaya tinanong niya kung may iniintindi ba ito. Mabilis na itinago ni Yuki ang tunay niyang iniisip at sinabi na iniisip lang niya ang gargoyle. Nagalinlangan si Cecilia sa pagtitiwala sa isang demonyo malapit sa mga taga-nayon. Ngunit tiniyak ni Yuki na mapayapa ang personalidad ng gargoyle. Matapos marinig ito, naisip ni Cecilia na wala na silang dapat ipag-alala. Tumango si Yuki, ngunit napagtanto niyang wala na siyang ibang mapag-usapan. Tahimik niyang sinulyapan si Cecilia at sandaling nakalimutan ang kanyang mga alalahanin. Biglang nadapa si Cecilia sa ugat ng puno kaya agad siyang nasalo ni Yuki.
Habang nasa bisig niya si Cecilia, napagtanto nilang dalawa kung gaano na sila kalapit. Namula, mabilis silang umiwas sa isa't isa at magalang na pinaalalahanan ni Yoki si Cecilia na mag-ingat sa paglalakad. Pagkatapos, nagpatuloy sila patungo sa nayon kung saan nagpatunog ng alarma ang mga taga-nayon dahil sa panibagong pag-atake ng mga bandido. Habang sinisimula ng mga bandido ang kanilang pagsalakay, dumating sina Yoki at ang iba upang harapin sila. Noong una, hindi sineryoso ng mga bandido ang mga bata. Ngunit nang pabagsakin ni Sik ang ilan sa kanila nang walang kahirap-hirap, napilitan silang seryosohin ito. Maging si Cecilia ay nagulat sa lakas ni Sik, kaya ipinaalala ni Yoki na siya ang kanyang ipinagmamalaking lingkod. Pagkatapos, naghanda siyang sumali sa labanan at pinabagsak pa ang ilang bandido. Biglang may bandido na nagtangkang umatake ng palihim kay Cecilia. Ngunit agad itong napansin ni Yoki at pinabagsak. Pagkatapos, napansin ng mga bata ang usok na nagmumula sa malayo kung saan naroon ang estatwa ng gargoyle. Pinapante ni Yoki si Sik upang tingnan ang gargoyle bago niya hinarap ang natitirang mga bandido. Nang makita ng mga bandido na pinauwi si Sik, inisip nilang walang laban ang dalawang bata laban sa kanila. Ngunit sumulong si Yoki at tinangay silang lahat gamit ang isang malakas na salamangkang buhawi. Matapos talunin ang lahat ng bandido, napansin ni Yoki na hindi pa rin bumabalik si Sik, kaya pumunta siya sa estatwa ng gargoyle kasama si Cecilia upang tingnan ang nangyayari. Doon, sinisikap ni Till na alagaan ang sugatang gargoyle habang hawak ng isang kakaibang lalaki si Sik sa kwelyo. Nang makita si Yoki, itinapon ng lalaki si Sik na parang isang sako ng patatas. Habang mayabang na tinutuya ng lalaki si Yoki, nagtaka siya kung sino ito. Ipinahayag ni Cecilia na ang lalaking yun ay si Miller, isang bayani mula sa ibang imperyo. Nagulat si Yoki na may higit pa palang isang bayani. Habang hirap na tumayo si Sik, sinabi ni Cecilia na magpahinga muna ito at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sik na nadatnan niya si Miller na sinusubukang saksakin ang gargoyle. Kahit na pinutektahan niya ang gargoyle at si Till, siya naman ang pinuntirya ni Miller. Sa kasalukuyan, tinutuya ni Miller si Sik dahil pinuprotektahan ito ang isang gargoyle. Lumapit siya sa sugatang demonyo, ngunit pinigilan siya ni Yoki. Para kay Miller, normal lamang na patayin ng isang ligaw na demonyo. Ngunit ipinaalala ni Yoki na pinuprotektahan lamang ng gargoyle ang isang inosenteng bata. Sa kabila nito, tumanggi si Miller na tumigil at sa halip ay umatake. Nagpakawala si Yoki ng isang mahiwagang bala patungo kay Miller. Ngunit hinarang ito ng kanyang espada. Habang nagtataka si Yoki, ipinaliwanag ni Cecilia na gumagamit si Miller ng espada na kumakain ng mahika, na perpektong panlaban sa lahat ng kanyang atake. Mumisi si Miller at pinutol ang isa sa mga braso ng gargoyle. Binalaan siya ni Cecilia na tigilan ang pag-uudyok ng digmaan sa karatig bansa. Ngunit tumanggi si Miller at sinabing gusto niyang sumiklab ang digmaan upang masiyahan siya sa pagpatay ng mga kalabang sundalo. Napagtanto ni Cecilia na isa siyang tunay na halimaw at naghanda si Yoki na talunin siya. Nagpakawala siya ng panibagong atake, ngunit madali itong naharang ni Miller. Gayunpaman, patuloy na pinaulanan ni Yoki ng mahika ang bayani. Ngunit tila binabaliwala lamang ito ni Miller habang papalapit. Nagsimulang mag-alala ang lahat na mauubusan ng mahika si Yoki. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na naglalagablab na plasma, ngunit sinipsip pa rin ito ng espada ni Miller. Nang makita ito, nawala ng pag-asa ang iba. Ngunit patuloy pa rin si Yoki sa pag-atake. Tumawa si Miller habang hinaharang ang mga ito, iniisip na mauubos din ang mana ni Yoki. Bigla, nagsimulang mabasag ang kanyang espada. Itinulong ni Yoki na umabot na sa limitasyon ang mahiwagang sandata. Di nagtagal, tuluyang naglaho ang espada ni Miller na nag-iwan sa kanya na wala ng alas. Pagkatapos, pinatumba siya ni Yoki sa isang suntok at nagyabang sa kanyang tagumpay. Ngunit palihim na nagpakawala si Miller ng isang mabilis na projectile patungo sa gargoyle. Nabigla si Yoki kaya wala siyang nagawa upang ipagtanggol ang demonyo. Biglang sumugod si Till at sinalo ang atake para sa gargoyle. Masaya na nakatulong sa kanyang tagapagligtas, agad siyang ginamo ni Cecilia. Habang tinatawanan ni Miller si Yoki dahil sa pagiging kampante nito, humarap si Yoki upang parusahan siya. Ngunit nagpaputok si Miller ng palaso na kumalat sa isang malawakang pag-atake patungo sa kanyang mga kasama. Habang hinaharang ni Yoki ang napakalaking atake, sinamantala ni Miller ang pagkakataon upang makatakas. Nang makita ang sugatang mga kaibigan, nagalit si Yoki sa sarili dahil sa kanyang kayabangan. Sa galit, nawalan siya ng kontrol sa emosyon at nagbago ang kanyang anyo sa tunay niyang anyong demonyo. Habang lumilingon si Yoki, nag-alala si Cecilia para sa kanya. Lumipad si Yoki papunta sa kagubatan kung saan nakita niya si Miller na gumagala. Naramdaman ni Miller ang kanyang presensya at umatake, ngunit biglang lumitaw si Yoki sa likuran nito at pinabagsak siya. Ipinahayag niya na ang masasamang krimen ni Miller ang nagtakda ng kanyang kapalaran bago niya ito pinalipad sa mga puno ng kagubatan. Habang nagulat si Miller sa lakas ni Yoki, wala na siyang oras mag-react nang muling lumitaw ang demonyo sa likuran niya. Sinuntok siya ni Yoki sa tiyan at lumipad pataas kasama siya.
Nagtaka si Miller kung ano ang mangyayari, at naramdaman niya ang paghigpit ng kamay ni Yuki sa kanyang leeg. Namangha ang bayani sa pagnanais ni Yuki na pumatay, ngunit naalala ni Yuki ang mukha ni Cecilia at napagtanto niyang ayaw niyang maging walang isip na mamamatay tao tulad ni Miller. Nang makabawi sa sarili, ibinagsak niya si Miller sa lawa at itinuring itong hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Pagkatapos, bumalik siya sa kanilang tahanan sa kanyang anyong tao at natagpuan si Cecilia na naghihintay sa kanya. Napansin ni Cecilia ang dugo sa ulo ni Yuki at agad niya itong pinagaling. Nang makitang ligtas siya, umiyak siya sa ginhawa. Kinabukasan, nag-isip ang mga bata kung paano pagagalingin ang mga paa ng gargoyle. Iminungkahi ni Teal na dalhin ito sa Minerva, ngunit itinuro ni Cecilia na hindi pinapayagan doon ang mga demonyo. Mumisi si Yuki at ibinunyag na ginawa niyang estatwang lupa ang gargoyle upang may puslit ito sa seguridad. Kalaunan, bumalik sila sa bahay ni Cecilia kung saan nagsimula si Teal bilang katulong. Ngunit tumanggi si Celia na ilagay ang kakaibang estatwa ng gargoyle sa kanilang bahay, na labis na nagpasama ng loob ng batang babae. Gayunpaman, nang ilagay ni Yuki ang gargoyle sa kanyang sariling silid, naglalaan si Teal ng oras mula sa kanyang trabaho upang bisitahin ito at pagsilbihan ang kanyang minamahal na tagapagbantay. Isang araw, habang naglilinis si Teal, nagsimula siyang umubo dahil sa kanyang karamdaman. Nag-alala si Guy, ang gargoyle, at pinayuhan siyang magpahinga. Ngunit hindi siya nakinig at sa halip ay tinanong kung nasaan si Yuki. Ipinaalala ni Guy na umalis si Yuki upang bisitahin ang hari. Samantala, sa palasyo, inanunsyo ng tagapayo na si Sylvia ang pagdating ng hari kina Yuki at Cecilia. Binati sila ni Haring Dart sa isang matapang na tono habang sila ay nakaluhod sa harap niya. Nagtaka si Yuki kung bakit nagiging mayabang ang mga pinuno kapag nakakakuha ng kaunting kapangyarihan. Biglang tumigil si Dart sa kanyang pagpapanggap at nagsalita ng normal, na ikinagulat ni Yuki. Kahit sinubukan ni Sylvia na ayusin ang asal ng hari, tumanggi itong makinig at taos-pusong nagpasalamat kina Yuki at Cecilia sa pagligtas sa nayo ng Dages mula sa masamang bayani at mga bandido. Mapagbigay na nagalok ang hari ng gantimpala sa kanila, ngunit tumanggi si Cecilia at sinabing ginawa lamang niya ang tama. Samantala, mayabang na sinabi ni Yuki na kahit ang hari ay hindi kayang tuparin ang kanyang hiling. Nagulat ang hari at nagtanong kung hindi ba siya natutukso ng kayamanan at magagandang babae, ngunit kumpiyansang tumanggi si Yuki. Inisip ni Darts kung ang trono ba ang nais nito, ngunit tumanggi pa rin si Yuki. Sa huli, walang kahihiyang sinabi ni Yuki na ang nais niya ay ang kamay ni Cecilia sa kasal. Inamin ni Darts na hindi niya yun kayang ayusin. Pagbalik mula sa palasyo, agad pinagalitan ni Cecilia si Yuki dahil sa kanyang ginawa. Kahit inamin ni Yuki ang kanyang pagkakamali, sinabi ni Celia na dapat siyang parusahan. Iminungkahi niyang pagbawalan si Yuki na makita ang kanyang anak sa loob ng isang buwan, ngunit naisip ni Cecilia na mamimiss din niya ito. Kaya binawasan ni Celia ang parusa sa 2 linggo at inutusan si Happiness na paalisin si Yuki. Hinayla siya palabas ni Happiness at itinapon mula sa mansyon. Sa silid ni Yuki, yamakap si Teal kay Guy, na hindi komportable sa hindi inaasahang lamang. Di nagtagal, dinala ni Happiness si Yuki at itinapon siya malapit sa kama. Muling umubo si Teal kaya pinauwi siya ni Guy upang magpahinga. Pinayuhan niya itong mag-ingat, ngunit sinabi ni Teal na hindi siya magsasawang pagsilbihan ang kanyang minamahal na tagapagbantay. Pagkatapos, nagreklamo si Yuki kay Guy tungkol sa kanyang parusa. Iminungkahi ni Guy na subukan niyang kunin ang pabor ni Celia. Dahil dito, pumunta si Yuki sa guild ng mga adventurer at pinilit si Clayman na bigyan siya ng mahihirap na misyon upang mapataas ang kanyang ranggo. Makalipas ang 2 linggo, sa hardin ni Celia, walang malay na nagbuhos si Cecilia ng tsaa sa 2 tasa kahit mag-isa lamang siya. Habang napagtanto niya na aksidente niyang naibuhos ang tsaa para sa sarili niya habang iniisip ang pangungulila sa kanyang fiancé. Pagkatapos, umupo si Celia upang inumin ang tsaa para sa sarili niya. At ipinaalam ni Sofia kay Cecilia na si Yuki ay nagsumikap ng gusto sa nakalipas na 2 linggo. Samantala, sa silid ni Yuki, bumalik siya upang magpahinga matapos ang isa na namang matagumpay na trabaho. Habang nakaupo si Yuki sa kama, humingi si Guy ng tulong sa kanya. Bigla, naglaho siya sa isang ulap ng usok at muling lumitaw sa kanyang buong anyong gargoyle. Agad napansin ni Yuki na nagsisimula ng magbitak ang batong katawan ni Guy. At sinabi ni Guy na ilang araw na lang ang natitira sa kanyang buhay. Nagtaka si Yuki kung bakit hindi niya ito sinabi agad. Kaya ipinaalala ni Guy na wala rin naman siyang magagawa para tulungan siya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na nag-aalala siya kay Teal dahil wala na siyang mag-aalaga rito. Ibinunyag ni Guy na lalong lumala ang kalagayan ni Teal sa nakalipas na ilang araw. Kaya nagtaka si Yuki kung bakit parang maayos ang pakiramdam ni Sik tungkol sa kanya.
Gayunpaman, iniisip ni Guy na mas masama ang itsura niya kaysa dati. Kaya tiniyak ni Yuki sa kanya na siya na ang bahala kay Teal. Dahil sa kanyang katiyakan, nakaramdam ng ginhawa si Guy at handa nang tanggapin ang kanyang kamatayan. Ngunit sinabi ni Yuki na aayusin din niya siya kahit ano pa ang mangyari dahil ayaw niyang mawala ng magandang dekorasyon. Matapos sabihin yon, kinontak ni Yuki si Duke upang malaman kung paano aayusin si Guy. Sinabi ni Duke na kailangan lang niya ng ilang magic ore upang maayos ang gargoyle. Kaya nakahina si Yuki at agad umalis bago pa man matapos ang paliwanag. Biglang dumating si Cecilia na tumatakbo papunta kay Yuki, sinasabing biglang lumala ang sakit ni Teal. Sinundan ni Yuki si Cecilia papunta sa silid ni Teal at tinanong si Sik tungkol sa kalagayan nito. Ipinaliwanag ni Sik na nasubukan na niya ang lahat ngunit hindi bumababa ang lagnat ni Teal. Tinanong ni Yuki kung may magagawa siya, kaya iminungkahi ni Sik na kumuha ng evening grass para gamutin siya. Ngunit dahil hindi tumutubo ang evening grass sa kanilang bayan, iniisip ni Sik kung paano nila ito mahahanap. Buong kumpiyansang sinabi ni Yuki na makakahanap siya nito kahit papaano at tumayo si Cecilia upang tulungan siya. Naalala ni Yuki na kailangan din niyang humanap ng magic ore para kay Guy. Nang marinig ang pangalan ni Guy, nag-alala si Teal para sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya ni Sik na manatili sa kama. Sinabi niya kay Yuki na umalis na, kaya lumabas sila ni Cecilia ng silid bago pa man makaalis sa mansyon. Habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong nila si Celia. Nag-alala sina Yuki at Cecilia na baka parusahan sila ni Celia dahil sa pagkikita nila. Ngunit alam ni Celia na sinusubukan lang nilang iligtas ang buhay ni Teal. Maya-maya, pumunta ang dalawa sa Adventurers Guild kung saan nalaman nilang ubos na ang magic ore at evening grass. Habang iniisip ng dalawa ang susunod na gagawin, dumating si Clayman na may sarili ring misyon. Hiniling niya ang tulong ni Yuki, ngunit tumanggi si Yuki dahil wala siyang oras. Ngunit sinabi ni Clayman na ang target ng misyon ay nasa isang minahan ng magic ore kung saan maaari nilang makuha ang parehong magic ore at ang bihirang evening grass na tumutubo sa mga lugar na puno ng enerhiya. Matapos marinig ito, tinanggap ni Yuki ang misyon at sumama kay Clayman sakay ng karwahe papunta sa mga minahan. Pagkalipas ng 2 araw, nakarating sila malapit sa minahan. Sa loob ng karwahe, nagpasalamat si Cecilia kay Sofia sa pagsama sa kanila. Makalipas pa ang ilang oras, nakarating sila sa isang lungsod malapit sa minahan at sinabi ni Sofia na magpahinga muna sila. Nagtaka si Yuki kung bakit hindi sila agad pumunta, kaya ipinaliwanag ni Clayman na mas malalakas ang mga halimaw sa minahan kapag gabi. Tinanong ni Yuki kung mapanganib ang target, at sinabi ni Clayman na isa itong mutated na rock monster na sumipsip ng enerhiya mula sa magic ore at naging immune sa magic attacks. Habang naaalala ni Yuki ang magic immunity mula sa espada ni Miller, ipinaliwanag din ni Clayman na nais ng kanilang kliyente na mapreserba ang balat ng halimaw. Kaya kahit hindi nila ito mapatay sa lakas, maaari nila itong matali gamit ang magic binding. Kinabukasan, naghanda silang tuklasin ang dungeon matapos ang pahinga. Nagtaka si Cecilia kung lalaban si Sofia suot ang maid outfit, at ipinaliwanag ni Sofia na ito ay espesyal na ginawa para sa labanan. Nahihiyang sinabi ni Sofia na gusto ni Clayman na suot niya yon bago sila pumasok sa minahan. Pagkatapos ng ilang paglalakbay, narating nila ang kailaliman ng minahan kung saan nakita nila ang matako na rock monster na kumakain ng magic ore. Nang mapansin sila, ibinato nito ang bato kay Cecilia. Pinutektahan siya ni Yuki kaya si Sofia ang tinarget ng halimaw. Umiwas si Sofia at ginamit ni Clayman ang kanyang magic upang lumikha ng paper puppets na sumire sa mga debris. Sinubukan ni Yuki na atakihin ang halimaw ngunit walang epekto dahil sa immunity nito. Ipinaalala ni Clayman na huwag sirain ang balat nito. Sinubukan ni Yuki na pigilan ang halimaw gamit ang earth magic habang ginamit ni Cecilia ang kanyang kadena upang atali ito. Ngunit nakawala ang halimaw at muling umatake. Dahil hindi umepekto ang kanilang mga atake, nagtanong si Yuki ng plano. Ipinaliwanag ni Clayman na kailangan nilang pigilan ito habang papasok si Sofia sa loob ng halimaw gamit ang proteksyon ng puppets. Nagalinlangan si Yuki ngunit nagtiwala sa kakayahan ni Sofia. Pinilmi nila ang halimaw at pumasok si Sofia sa loob nito. Habang nagpupumiglas ang halimaw, naghiwa-hiwalay ang mga bahagi nito at naging mini golems. Habang inaatake sila ng mga ito, pinigilan ni Yuki at Cecilia ang halimaw. Sinubukan ni Yuki na sirain ang mga golem ngunit hindi tinabla ng magic kaya kinailangan niyang suntukin ang mga ito. Muling nakawala ang halimaw at tinamaan si Cecilia, ngunit biglang gumalaw ang loob nito. Matapos durugin ni Sofia ang loob nito, bumagsak ang halimaw at lumabas siya mula sa bibig nito. Agad siyang niyakap ni Clayman. Pagkatapos, naalala nila ang kanilang misyon at hinanap ang evening grass. Sa huling silid, natagpuan nila ang maraming evening grass.
Pagkatapos, umalis sila sa dungeon at nagpa siyang umuwi kinabukasan. Gabi na ng palihim na umalis si Yuki, ngunit nadatnan siya ni Cecilia na naghihintay. Binigyan siya nito ng evening grass at pinauwi. Lumipad si Yuki pabalik sa kanilang bayan. Pagdating, ibinigay niya ang damo kay Sik at pinuntahan si Guy. Sa una ay hindi gumagalaw si Guy, ngunit nagising ito. Pinakain siya ni Yuki ng magic ore hanggang sa tuluyang gumaling at lumakas muli. Agad itong lumipad papunta kay Till at nagalak nang makita siyang maayos. Kinabukasan, bumalik si Yuki kasama sina Clayman. Ilang araw matapos yun, may 3 kainahinalang tao na nagtipon sa bubong habang umuulan. Kinabukasan, habang naglalakad si Yuki, nakasalubong niya si Clayman na bumibili ng regalo para kay Sofia. Tinulungan niya ito at nakakita siya ng costume na parang bayani na agad niyang sinuot. Nagpanggap siyang parang bayani at humingi ng mahihirap na misyon. Sa guild, tinanggap niya ang maraming gawain at agad tinapos sa mga ito, kabilang ang pagpatay sa isang Black Dragon. Sa huli, natira ang isang huling misyon. Kinagabihan, sa labas ng isang bodega, isang misteryosong batang nakahod ang nagbabagsak sa mga gwardya gamit ang kanyang mahiwagang libro. Matapos mawala ng malay ang mga gwardya, ang binatang si Envy kasama ang kanyang 2 kasamahan. Si Heartburn at Jealousy ay parehong naghahanda upang alisin ang kanilang target sa loob ng gusali. Hindi nagtagal, narating nila ang pinakaloob ng bodega kung saan kanilang sinukol ang kawawang may-ari. Habang nanginginig ang lalaki sa takot para sa kanyang buhay, idineklara ng mga magnanakaw na kukunin nila ang lahat ng kanyang paninda. Bago pa man nila masimulan ang kanilang operasyon, lumitaw si Yuki suot ang kanyang misteryosong itim na kasuotan upang iligtas ang araw. Tumalon siya pababa sa harap nila mula sa isang kahon ng mga paninda at binalaan ang mga magnanakaw na sumuko ng tahimik. Siyempre, hindi siniseryoso ni Envy ang mukhang budget Batman at inutusan sina Jealousy at Heartburn na siya ang bahala. Parehong inilabas ng 2 magnanakaw ang kanilang mga sandata at sumugod upang salakayin si Yuki. Sinubukan ni Heartburn na sumalakay mula sa itaas, ngunit naiwasan ni Yuki ang kanyang atake, dahilan upang masira niya ang isang kahon sa proseso. Matapos kumalat ang kakaibang hugis-pusong mga candy mula sa kahon, nag-ipon si Yuki ng isang kidlat na mahika upang gumanti. Pinakawalan niya ang kidlat patungo sa mga magnanakaw na mabilis namang umiwas sa atake. Gayunpaman, agad niya itong sinundan ng isa pang kidlat na nagpatambak kay Heartburn. Matapos siyang pabagsakin, tinalo rin ni Yuki si Jealousy. Dahil bagsak na ang kanyang 2 kasama, si Envy na mismo ang sumabak sa laban. Ginamit niya ang kanyang aklat ng mahika upang atakihin si Yuki gamit ang isang buhawi, ngunit itinulak ito pabalik ni Yuki gamit ang sarili niyang kidlat. Matapos may taboy si Envy, sumugod si Yuki gamit ang kanyang espada at ibinigay ang huling suntok. Nang matalo na ang lahat ng magnanakaw, nagpasalamat ang may-ari ng bodega kay Yuki sa pagliligtas sa kanya at sa lahat ng kanyang tsokolateng pang-Valentine. Habang nagtataka si Yuki na ipinagdiriwang din pala sa mundong ito ang araw ng mga puso, dumating ang mga maharlikang kabalyero upang tingnan ang sitwasyon. Nang makita ng mga kabalyero ang 2 Batman, napatahimik silang lahat sa gulat. Lumingon si Yuki at muling ginawa ang kanyang nakakatawang asal bilang bayani. Ngunit hindi niya nalinlang sina Raven at Duke. Nagtaka ang batang kabalyero ni Duke kung si Yuki ba ang sanhi ng malaking pagkasira sa bodega, ngunit sinabi niyang ipinagtatanggol lamang niya ito mula sa mga nanghihimasok. Pagkatapos, bigla siyang naglaho bago pa siya matanong pa. Matapos iwan ang mga magnanakaw sa kanyang mga kabalyero, naglakad si Duke patungo sa ibang bahagi ng bodega kung saan naramdaman niyang nagtatago si Yuki. Tinawag ni Duke si Yuki at sinabi sa kanya na tigilan na ang pagiging Batman. Itinulong niya na sa tuwing ginagawa ni Yuki ang kanyang katawa-tawang palabas, siya rin ang napapahiya sa huli. Tumanggi si Yuki na maniwala na mukha siyang katawa-tawa, ngunit nang tingnan niya ang sarili sa salamin, napagtanto niyang ang kanyang kakaibang kasuutan ay nagpapababa ng kanyang aura points. Kinabukasan, bumalik siya sa guild at kinuha ang kanyang gantimpala sa pagkakahuli sa Envy Gang. Nagtaka si Yuki kung saan nagmula ang kakaibang grupo ng mga bandido. Kaya ipinaliwanag ni Clayman na dati silang karaniwang D-ramp na mga adventurer bago sila nakahanap ng kakaibang aklat sa isang dungeon. Sa paano man, kinorap ng kapangyarihan ng aklat ang mga inosenteng adventurer, at pagkatapos noon ay nagsimula silang gumala sa bayan upang sirain ang araw ng mga puso para sa lahat. Samantala, habang papalapit ang araw ng mga puso, ang mga babae sa bayan ay naghahanda upang magbigay ng tsokolate sa kanilang mga minamahal. Sa kusina ni Celia, lahat ng mga katulong ay naghahanda ng kani-kanilang tsokolate. Sinubukan ni Till na basagin ang matigas na bloke ng tsokolate, ngunit masyadong mahina ang kanyang maliliit na kamay. Dumating si Sofia at hinati ito gamit ang karate chop, kaya nagpasalamat si Till sa tulong.
Samantala, naghahanda si Cecilia ng maraming tsokolate kasama si Makana. Nagtaka si Makana kung bakit napakarami ng kanyang ginagawa dahil ang tsokolate sa Valentine's ay para lamang sa isang romantikong kapareha. Ipinaliwanag ni Cecilia na ginagawa niya ito para sa mga ulilang bata, habang nananatiling tahimik tungkol sa kanyang plano para kay Yuki. Sa araw ng mga puso, nagising si Yuki sa kanyang silid na walang kaalam-alam. Kahit ang literal na estatwang bato ay mas may alam pa kaysa sa kanya at pinaalala sa kanya na Valentine's Day na. Bumangon si Yuki na umaasang may magandang sorpresa. Ngunit nang may pumasok sa kanyang silid, nadismaya siya na si Teal lamang yon. Hindi siya pinansin ni Teal at dumiretso kay Guy dala ang espesyal na tsokolate na ginawa niya. Sa kabila ng kanyang hiya, pinakain niya ito kay Guy gamit ang sarili niyang kamay. Kaya umalis si Yuki bago tuluyang masunog ang kanyang puso sa selos. Pumunta siya sa pangunahing lobby ng guild kung saan dumating si Clayman dala ang sarili niyang kahon ng tsokolate. Ipinagmalaki niya ito sa lahat na sinasabing gawa ito ni Sofia para sa kanya. Habang walang awa niyang kinakain ang tsokolate sa harap ng lahat, pakiramdam ni Yuki at ng receptionist ay may kulang sa kanilang buhay. Biglang pinaalala ni Clayman kay Yuki na bawal niyang hawakan ang tsokolate. Kaya nagalit siya at isinumpa ito bago umalis. Si Yuki upang makipagkita kay Duke, ngunit nilapitan siya ng batang kabalyero nito na may dalang regalo. Bagaman hindi nauunawaan ni Duke ang kahulugan nito, kinausap niya ang batang kabalyero. Ibinigay nito ang kahon at sinabing hinahangaan niya ang sipag at kabaitan ni Duke. Nagpasalamat si Duke at tinanggap ang regalo na ikinatuwa ng dalaga. Nang makita ito, lalo pang nainggit si Yuki at umalis. Nakita niya si Raven na nahihirapang ibigay ang tsokolate kay Happiness. Bagaman natutuwa si Raven sa sitwasyon ni Yuki, siya mismo ay umalis ng dismayado. Pagkatapos, naglakad si Yuki sa bayan kung saan napakaraming babae ang nakapila upang bigyan si Yuga ng tsokolate. Halos magliyab ang kanyang puso sa selos. Nakita niya si Makana at tinanong kung nandito rin siya para kay Yuga, ngunit nagdadalawang isip ito. Biglang lumitaw si Yuga at hiniling ang regalo. Bagaman nagulat, natuwa si Makana ngunit nag-alinlangan dahil sa kanyang pagluluto. Tinanggap pa rin ni Yuga ang tsokolate. Nang buksan ito, lumabas ang mukhang kakaibang bola ng tsokolate. Sa kabila nito, kinain ito ni Yuga at sinabi na hindi kumpleto ang Valentine's Day kung wala ang regalo ni Makana. Nagulat si Yuki habang ang mga babae ay sumugod kay Yuga at natulak siya palayo. Sa huli, pumunta si Yuki sa mansyon ni Celia bilang isang talhunang lalaki. Sinabi ni Celia na wala si Cecilia, kaya nawalan siya ng pag-asa. Inalok siya ni Celia ng tsokolate, ngunit tumanggi siya dahil sa kanyang pride. Sa huli, tinanggap din niya ito. Biglang dumating si Duke at sinabi na nakatakas si Envy. Sa ampunan, nagbibigay si Cecilia ng tsokolate nang makita ang isang higanteng halimaw. Bitbit nito ang grupo ni Envy. Inutusan ni Envy ang golem na kunin ang lahat ng tsokolate. Habang nagkakagulo, sumugod si Yuga. Dumating si Yuki at hinarap ang golem. Matapos ang matinding laban, ginamit ni Yuki ang kidlat upang sirain ang aklat ni Envy at iligtas ang lahat ng regalo. Nahuli si Envy at napagtanto ni Yuga na babae pala ito. Ikinwento nito ang kanyang nakaraan at insecurities. Ipinaliwanag ni Yuga na mahalaga ang regalo basta may pagmamahal. Dahil dito, muling naniwala si Envy sa pag-ibig. Naiinis si Yuki dahil ninakaw ni Yuga ang kanyang linya. Dumating si Cecilia at binigyan siya ng regalo bago umalis. Masayang tinanggap ni Yuki ang kahon at kumain ng cookies. Ngunit sinabi ni Duke na pareho lang ang natanggap ng lahat, kaya nalungkot si Yuki dahil walang espesyal para sa kanya. Gayunpaman, napapansin din niya na may nakuha siyang cake, kaya't itinuro ni Happiness na nakatanggap siya ng espesyal na regalo na walang ibang nakatanggap. Masaya na sa wakas ay napansin siya ng kanyang crush, sumigaw si Yuki sa tuwa. Ilang araw pagkatapos nito, binigyan ni Clayman si Yuki ng briefing tungkol sa isang gang na mga magnanakaw na nagnanakaw ng kargamento ng barko malapit sa bayan pantalan ng Freemere. Siyempre, ang unang pumapasok sa isip ni Yuki nang marinig ang tungkol sa beach ay ang makita si Cecilia na nakasuot ng swimsuit. Kaya, agad niyang tinanggap ang komisyon ni Clayman para imbestigahan ang kaso. Sa kasamaang palad, nang hilingin niya kay Cecilia na sumama sa kanya, tinanggihan siya nito dahil marami siyang papeles na kailangang ayusin sa bahay. Sa halip, ipinadala niya si Happiness upang samahan si Yuki sa kanyang lugar, ngunit tila hindi siya masyadong natuwa. Humingi ng paumanhin si Yuki sa paghatak sa kanya sa gulo bago mapansin ang ilang kakaibang kagamitan sa kanyang balakang. Ipinakita ni Happiness ito ng may pagmamalaki, ipinaliwanag na ginagamit niya ang mga balahibo mula sa kanyang sariling katawan bilang mga sandata. Pagkatapos, dumating din si Raven upang sumali sa kanila sa misyon. Nang mapansin siya ni Happiness, bumaling siya at batingin siya ng magandang umaga.
Nahiya si Raven sa kanyang atensyon at napansin na may magandang palamuti siya sa buhok. Bagaman natuwa si Happiness na napansin ito, nahihiya siyang magsabi ng anuman tungkol dito. Inanunsyo ng driver ng karuwahe na malapit na silang umalis, kaya pumunta siya upang kunin ang kanyang upuan. Nagtaka si Raven kung inanyayahan ba ni Yuki si Happiness upang makihalubilo sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Yuki na dinala niya ito dahil magiging kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahang mahika para sa misyon. Nahiya si Raven na wala siyang alam tungkol sa kakayahan ng kanyang crush. Ipinaliwanag ni Yuki na hindi pa matagal kilala ni Raven si Happiness, kaya dapat silang magsimulang magkasundo habang mas maraming oras ang kanilang ginugol na magkasama. Gayunpaman, nang sumakay na silang lahat sa karwahe, parehong nagulat si Raven at Happiness at nagtitiga na parang mga buhay na manikuin. Pagkatapos nito, dumating sila sa bayan Pantalan kung saan iniwan ni Yuki si Raven at Happiness habang nakikipagkonsulta siya sa mga lokal para sa kanyang misyon. Nang umalis siya, mabilis na lumapit si Happiness sa mga lokal at nagsimulang magtanong ng impormasyon. Nagtaka ang lokal na mandaragat kung ano ang gusto niya, kaya mabilis na nagsulat si Raven ng paliwanag para sa kanya. Nang mapagtanto ng mga bata na sila ay naroon sa ngalan ng guild, ipinaliwanag ng mandaragat na nahihirapan ang mga lokal na tuklasin ang mga magnanakaw. Nagtaka si Happiness kung paano maaaring maging sobrang palihim ng isang magnanakaw at tumango ang mandaragat. Ipinaliwanag din niya na pinaghihinalaan ng mga awtoridad ng lungsod ang mga mandaragat ng pag-smuggle ng kanilang mga kalakal, kaya walang resulta ang kanilang mga investigasyon. Tinanong siya ni Happiness kung ang mga mandaragat ba talaga ang hindi nagkasala. Kaya, matibay siyang tiniyak sa kanya na lahat sila ay tapat na manggagawa. Pagkatapos, nangako sina Happiness at Raven na tutunuman siyang matuklasan ang katotohanan. Kaya, tumingin ang lalaki sa kanyang mga kaibigan at tinawag silang lahat upang ipagdiwang ang magandang balita. Di nagtagal, pinaligiran ng mga gruff na lalaki ang dalawang bata, nakangiti sa kanilang mga cute na katulong. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yuki mula sa kanyang sariling investigasyon. Tinanong niya si Raven tungkol sa anumang bakas. Ipinahayag ni Raven na walang sinumang nakasaksi sa magnanakaw na nagnanakaw ng kargamento. Ipinaliwanag din niya na lahat ng mandaragat na nakatalaga upang bantayan ang kargamento ay tila nakakalimot ng anumang alaala ng pagnanakaw. Nagtaka si Yuki sa bagay na ito, at iniisip ni Raven na tapat ang mga mandaragat dahil sobrang katawa-tawa ng kwentong ito para itago ang isang lihim. Ipinahayag niya na lahat ng mga mandaragat ay nakarinig ng kakaibang tinig ng pagkanta bago nila nawala ang kanilang alaala, na maaaring magturo sa kanila sa tunay na salarin. Iminungkahi ni Raven na maaaring ito ay isang halimaw na sirena, kaya't nasasabik si Yuki na makita ito mismo. Nang simulan niyang tawagin si Happiness upang magsimula ng paghahanap para sa sirena, sinubukan ni Raven na pigilan siya. Gayunpaman, huli na dahil narinig ng lahat ng mga mandaragat ang pangalan ng halimaw. Sa isang iglap, lahat sila ay natakot na kainin ang mapanganib na halimaw sa dagat. Nagtaka si Yuki kung totoong nakakatakot ang mga sirena. Kaya, ipinaliwanag ng mga mandaragat na marami na silang nawalang barko at mga mandaragat sa nakaraan dahil sa mga sirena. Mula nang magsimulang mawala ng tao sa mga pag-atake, natakot na ang mga mandaragat na lumabas sa dagat. Pagkatapos nilang magpaliwanag, isinulat ni Raven na siya ay isang kabalyero mula sa party ng bayani at ipinaliwanag ni Yuki sa mga mandaragat na narito siya upang protektahan sila mula sa banta sa dagat. Nang marinig na narito ang isang maalamat na bayani upang protektahan sila, nakaramdam ng ginhawa ang mga mandaragat at sa wakas ay nagkawatak-watak. Tapos nito, umupo si Yuki kasama si Happiness, na pagtatanto na hindi sanay ang mga tao sa mga halimaw tulad niya. Niliit ni Happiness si Yuki sa pamumuhay sa ilalim ng bato. Pinaalala sa kanya na ang sariling hukbo ng kanyang Demon Lord ang nagdulot ng labis na pagkawasak sa mga tao. Inamin ni Yuki na siya ay pabaaya. Bumalik si Raven mula sa kanyang pagpunta sa pamilihan. Inalok siya ni Happiness ng matamis na pagkain na masayang tinanggap niya. Ngunit napansin ni Yuki na mas matamis ang romantikong tensyon sa pagitan nila kaysa sa pagkain mismo. Tumigil si Raven sa pang-aakit at ipinaalam kay Yuki na may nakuha siyang balita tungkol sa sirena. Nang isang sandali lang, habang namimili siya, nilapitan siya ng isang kakaibang lalaki at ipinaalam sa kanya ang lokasyon ng sirena. Inisip ni Yuki na tila kainahinala ang lalaki, at sumang-ayon si Raven, ngunit alam niyang dapat nilang imbestigahan ang ulat nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Happiness na manatili sa likod habang iniimbestigahan niya ang kainahinalang bagay kasama si Yuki. Tumanggi si Happiness na manatili sa likod, ngunit muli siyang hinihiling ni Raven na pumayag. Nagtaka siya kung bakit matigas ang ulo nito. Kaya, pinaalala ni Raven na nakaharap siya sa isang Demon Lord invasion noon. Noon, na may tulong ng party ng bayani,
hindi maprotektahan ni Raven ang isang buong baryo mula sa pagkawasak ng mga halimaw. Ngayon, ayaw niyang ilagay si Happiness sa parehong panganib kapag humaharap sa isang mapanganib na sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang manatili sa likod at bumangon upang imbestigahan ang ulat. Bagaman hindi sigurado si Raven, tiniyak ni Yuki sa kanya na mas malakas si Happiness kaysa sa kanyang itsura. Pagkalipas ng ilang sandali, narating ng tatlo ang lokasyon na inilarawan ng saksi. Doon nila natagpuan ang buong kargamento na tumutugma sa paglalarawan ng lahat ng nawawala sa mga mandaragat. Pagkatapos, bamaling si Happiness sa isang puwang na napakalapit na mukhang masyadong makitid para makapasok ang isang barko. Biglang kumulo ang tubig at nagbantay ang lahat. Di nagtagal, isang magandang sirena ang tumalon mula sa tubig at umupo sa harap ng tatlong bata. Pagbukas niya ng bibig, agad na naisip ni Raven na siya ay kakanta. At pinagsabihan ng lahat na takpan ang kanilang mga tainga. Di nagtagal, umalingaw ang nakakasakit na tinig ng sirena na nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa tatlo. Sa kabila ng masakit na ingay, lumapit si Happiness at nagsimulang kumanta mismo na nagdulot ng pagkansela sa hypnotic sound waves ng sirena. Ito ay nagbigay kay Raven ng pagkakataon na buksan ang kanyang mga tainga at magmadaling lapitan ang sirena. Sinusuportahan siya ni Yuki gamit ang spell ng bato. Nang mapagtanto ng sirena na hindi epektibo ang kanyang atake, bamaling ito upang tumakas sa kalaliman ng dagat. Gayunpaman, hinaranggan ng bato ni Yuki ang kanyang daan palabas mula sa ibaba, na nagbigay daan kay Raven upang ma-corner siya. Tinanggap ng sirena ang kanyang kapalaran, ngunit nanalangin siya kay Raven na iligtas ang kanyang kaibigan na kinidnap ng mga tao. Habang nararamdaman ni Yuki at Happiness ang awa para sa sirena, tumanggi si Raven na makinig. Malamig niyang sinabi sa sirena na hindi siya kailanman magtitiwala sa isang demonyo tulad niya. Kaya nagsimulang umiyak ang sirena sa kawalang pag-asa. Nakita ito, nakaramdam ng awa si Happiness at humarap sa espada ni Raven upang protektahan ang sirena. Naging nagulat ang sirena, ngunit nanatiling matigas si Raven at hindi gumalaw. Tinanong niya si Happiness kung bakit pinuprotektahan niya ang isang halimaw, ngunit hindi siya makasagot. Humingi rin si Yuki kay Raven na magkaroon ng kaunting awa, kaya nagtaka siya kung bakit ang kanyang dalawang kaibigan ay pabor sa kaaway. Tiniyak ni Yuki kay Raven na hindi niya kailanman poprotektahan ang demonyong nakasakit sa inosenteng tao. Ngunit itinutulong niya na maaaring totoo ang kwento ng sirena. Matapos niyang hilingin kay Raven na muling pag-isipan, sa wakas ibinaba niya ang kanyang espada at pinakawalan ang sirena. Nang magpakumbaba si Raven, bumagsak si Happiness sa kanyang mga tuhod, naalala ang isang traumatic na pangyayari sa kanyang nakaraan kung saan hinarap niya ang isang katulad na sitwasyon. Dahil alam ni Yuki ang kanyang pinagdadaanan, mahinang pini-comfort siya. Pagkatapos ay napansin niya ang sirena sa malapit at hiningi ang buong kwento. Naiinis pa rin, nagtataka ang sirena kung seryoso ba silang makikinig sa kanya, kahit na sumang-ayon ang mga bata na makinig. Nagatubili pa rin siyang magsalita. Napansin ang awkward na sitwasyon, sinimula ni Yuki sa pagpapakilala ng sarili bilang adventurer sa sirena. Tinuligsa siya ni Happiness dahil sa kanyang masiglang kilos. Ngunit pinatahimik siya ni Yuki at ipinakilala ang kanyang dalawang kaibigan sa sirena. Sa wakas, ipinakilala ng sirena ang kanyang sarili bilang Sheik at tinanong siya ni Yuki kung bakit niya sinubukang hipnotisin ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pakiramdam ng pagkakasala, ibinaba ni Sheik ang kanyang ulo at tahimik na ipinaliwanag na pinilit siya ng mga tao, kahit nakaraniwang lumalayo ang kanyang pamilya sa mga tao. Isang araw, habang siya at ang kanyang kaibigan na si MCK ay lumalangoy sa dagat. Sinalanta sila ng bagyo. Nang magising si Sheik mula sa nakakatakot na bagyo, natagpuan niya ang sarili na nakatali at may blindfold sa isang barko ng tao. Doon, isang mapanganib na lalaki ang nagbabala sa kanya na patulugin ang lahat ng mga mandaragat, kung hindi ay niya ang kanyang mahal na kaibigan. Mula noon, patuloy siyang dinadala ng mga bandido sa mga barko, pinipilit siyang patulugin ang mga mandaragat upang kanilang nakawin ang mga ito. Iniisip ni Yuki na totoo ang sinasabi ni Sheik. Ngunit nagduda si Raven sa kanyang kwento. Napagtanto ni Happiness na hindi kailanman magtitiwala si Raven sa isang demonyo mag-isa, kaya hinawakan niya ang kanyang mga kamay at hiniling na pagkatiwalaan niya ang sirena para sa kanyang kapakanan. Sa wakas, pumayag si Raven na makinig at iminungkahi na imbestigahan ang kwento ng sirena. Pagkatapos nito, natutunan nila na lahat ng kalakal sa loob ng kuweba ay peke dahil ginagamit ito ng mga bandido upang akitin ng sinumang investigador. Pagkatapos na mapasok ng mga investigador ang kuweba, pinatunog sila ni Sheik bago patayin at alisin ang ebidensya. Natakot si Yuki nang malapit na siyang mamatay at tinanong si Sheik kung alam niya ang headquarters ng mga bandido. Ipinaliwanag ni Sheik na pinagtakpan ng mga bandido ang kanyang mga mata habang inilipat siya,
kaya hindi niya nakita kung saan ang kanilang base. Pagkatapos, itinuro ni Raven na dapat dumating ang mga bandido sa kuweba upang alisin sila. Nang lumabas si Raven mula sa mga kuweba upang harapin ang mga bandido, naglakad sila sa isang linya patungo sa lokasyon. Di nagtagal, nakatagpo nila ang mga bandido at nagpapakita ng pagkabahala, ngunit tahimik na tinanong ni Raven kung sila ba ang nasa likod ng lahat ng pagnanakaw. Sa ilang kadahilanan, pinili ng mga hanggal na bandido na mag-focus sa pambabaing tinig ni Raven at nagsimulang pagtawanan siya. Gayunpaman, seryoso na si Raven, napagtanto na ang mga bandido ay mga walang pusong tao na pinilit ang inosenteng sirena na gumawa ng krimen. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang espada, kaya sumugod ang mga bandido upang atakihin siya. Madaling tinanggal ni Raven ang unang bandido bago makipagsagupa sa kanilang leader. Di nagtagal, napatumba niya ang sandata ng leader at napatumba rin siya bago mapatamba ang ilan pang bandido. Napagtanto ng natitirang mga tulisan na sila ay talunan na, at sinubukan nilang tumakas. Gayunpaman, nauubusan sila ng daan ng masalubong nila si Yuki, na nagsimulang magsalita ng mabilis upang lumikha ng isang kabayanihang pagpasok para sa kanyang sarili. Lumitaw si Happiness sa likod ni Yuki at itinutulak siya sa gilid, gamit ang kanyang mga pamaypay upang paalisan ang natitirang mga tulisan. Nang mapabagsak na ang lahat ng tulisan, pinagtali ng mga bata ang mga ito ng magkakasama. Sa harap ng pagkatalo, kumilos ang leader ng mga tulisan na para bang pinahipo sila ni Shayak upang magnakaw mula sa mga mandaragat. Ngunit nang itutok ni Raven ang espada sa kanyang mukha, sa wakas ay umamin ang leader at isiniwalat ang lokasyon ng kaibigan ni Sheik na bihag. Pagkaraan, bumisita sina Yuki at ang iba sa lokasyon na isinabi ng mga tulisan, kung saan nakatagpo nila ang isang kakaibang kahon na nanginginig. Nag-aalinlangan si Raven kung inilagay ba ng malupit na tulisan ang dukhang sirena sa loob na parang bagahe, at binuksan niya ang kahon upang palayain ito. Nang bumukas ang kahon, lumitaw ang isang sirena na ang mga paa ay nagbago na sa anyong tao. Agad na tinakpan ni Happiness ang sirena, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang MCK. Pagkatapos nito, bumalik ang grupo kasama si MCK sa kuweba ni Sheik kung saan niyakap niya ang kanyang kaibigan ng may ginhawa. Pinapasalamatan ni na MCK at Sheik ang grupo sa pagsagip sa kanilang buhay at kumanta sila ng isang kanta bilang pasasalamat. Matapos ang kanta ng mga sirena, naghanda silang umalis. Ngunit, lumapit si Raven at lumuhad sa harap ni Sheik, humihingi ng paumanhin sa pagiging malupit sa kanya. Ngumiti si Sheik at tinanggap ang kanyang paumanhin sa pamamagitan ng isang halik sa pisngi, at umalis patungo sa dagat kasama si MCK. Pagkatapos umalis ng mga sirena, nagsimulang manginig si Happiness sa galit. Pagkatapos, itinulak niya si Yuki sa lupa at mabilis na lumapit kay Raven bago siya bigyan ng sarili niyang halik. Samantala, sa lupa, sumigaw si Yuki sa gulat, galit na hindi niya nasaksihan ang mainit na tagpo. Isang araw, naghatid si Till ng mensahe mula kay Cecilia kay Yuki. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagtulong sa kanya sa araw ng kanyang pahinga, ngunit ipinaliwanag ni Till na sana ay makita niya si Guy sa kanyang silid. Gayunpaman, tumango si Yuki at umalis sa silid, nagtataka kung bakit siya maging palihim. Paglabas niya, narinig niya si Till na sumisigaw sa tuwa tungkol sa kung paano niya tinakpan ang kanyang kagalakan. Pagkatapos, inilabas niya ang isang bag ng mga magic crystal para kay Guy, na nagsabi sa kanya na alagaan muna ang sarili kaysa palaging alagaan siya. Pagkatapos, bumisita si Yuki sa mansyon ni Cecilia kung saan naupo siya upang uminom ng tsaa kasama siya. Nagbiro si Yuki tungkol kay Till, ngunit napagtanto niyang wala siyang kawili-wiling mapag-usapan. Pagkatapos ng ilang maganap papuri sa tsaa ni Sia, umatras siya at iniwan ang mansyon. Sa labas, natuwa si Yuki na nakapag-usap siya kay Cecilia, ngunit nagtataka kung ang ganitong mga katawa-tawang pagkikita lamang ang makukuha niya mula sa kanya. Dahil sa kanyang romantikong suliranin, tinawagan ni Yuki si Duke para humingi ng tulong. Napagtanto ni Duke na wala siyang ibang kaibigan na mapag-usapan at nahihiya si Yuki, ngunit hindi may kakaila ang logika nito. Ipinahayag ni Yuki na gumagamit siya ng spell ng invisibility upang itago ang sarili at magpakitang gilas sa paligid ng mansyon ni Cecilia. Sa ganitong paraan, umaasa siyang makita ang bagong aspeto ng kanyang crush at mas maunawaan siya. Naalala ni Yuki na nakita niya si Cecilia na nagsasanay kasama si Sik, nagulat na masipag itong magtrabaho sa likod ng eksena. Gayunpaman, natakot si Duke dahil literal siyang nagkasala sa paniniktik sa pribadong ari-arian ng iba. Sa inya, napagtanto kung gaano kadesperado si Yuki. Sa huli, ipinahayag ni Duke na masyadong duwag si Yuki kumpara sa kung gaano niya sinasabing mahal si Cecilia. Nagtataka siya kung masaya ba si Yuki na manatiling isang hanggal na katiba din ni Cecilia magpakailanman.
At sinabi na kailangan niyang matuto ng higit pa tungkol sa kanya upang unusad ang relasyon. Binigyan niya rin ng babala si Yuki na tigilan ang paniniktik sa kanya saan man, na sinang-ayunan ni Yuki habang nag-uusap sila. Napadaan si Makana sa kanilang mesa. Agad siyang dinampot ni Duke at dinala kay Yuki. Iniwan silang mag-isa upang mag-usap tungkol sa problema sa relasyon. Pagkatapos, ipinadala niya si Raven upang sumama sa kanila. Nagpatuloy si Raven sa pagsasalita gamit ang kanyang notepad. Kaya hiningi ni Makana na magsalita siya ng normal. Gayunpaman, nasaktan pa rin siya sa mga sinabi nito at mas piniling manahimik. Sumang-ayon si Makana na ikwento kay Yuki ang higit pa tungkol kay Cecilia. Ipinaliwanag niya na kung wala si Cecilia, hindi sana nanatiling buo ang party ng bayani. Nagtataka si Yuki kung palaging nasasaktan ang mga ito, ngunit ipinaliwanag ni Makana na may iba silang problema. Karaniwan, naaakit ang mga babae kay Yuga o nagkakaroon ng problema dahil sa kakulangan ng komunikasyon ni Raven at Makana. Ngunit kapag pumasok si Cecilia, nagawa niyang pakalmeyan ang lahat. Ipinaliwanag ni Makana na pinangangasiwaan din ni Cecilia ang karamihan sa papeles ng party, kaya tinukso siya ni Yuki dahil inilagay niya ang lahat ng trabaho sa desk ni Cecilia. Ipinaliwanag ni Makana at Raven na sinubukan nilang hatiin ang mga gawain, si Raven ang nagluto. Dahil hindi marunong magluto si Makana, inasikaso niya ang ibang gawain. Nagtataka si Yuki kung ano ang ginawa ni Yuga. Ipinahayag niya na siya ang kumukuha ng mga sangkap sa pagluluto, ngunit laging napapahamak, kaya halos wala siyang nagagawa. Ibinunyag din ni Makana na siya ang humawak ng intelligence work kasama si Cecilia. Pagkatapos, sinabi ni Makana kay Yuki na pinangangasiwaan din ni Cecilia ang kanilang pananalapi. Kaya tinulong niya na literal na walang nagawa si Yuga para sa kanila. Tahimik na sumang-ayon si Makana, ngunit iniisip niya na sa tuwing nagkakamali si Yuga, ito ay mula sa mabuting kalooban. Naniniwala siya na hindi magiging matagumpay ang party kung wala ang mabuting puso ni Yuga. Biglang naalala ni Yuki na dapat niyang tanungin sila tungkol kay Cecilia. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ni Makana at Raven ang pagpapaliwanag kay Yuki tungkol sa lahat ng mahalaga tungkol kay Cecilia. Pagkatapos, naalala ni Makana na may kilalang palayaw si Cecilia. Nagulat si Yuki, kaya ngumiti si Makana at sinabi na nakakatawa ang palayaw niya. Biglang pinutol ni Cecilia mismo ang kanilang usapan. Halos mabuwal si Makana sa takot. Nagtaka siya kung paano nalaman ni Makana ang tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Cecilia na kailangan niya ng tulong. Pagkatapos, hinawakan niya ang braso ni Makana na may nakakatakot na ngiti, nangangakong magkakaroon ng mahabang pag-uusap sa kanya dahil sa pakikipag-usap sa likod niya. Sa wakas, humingi ng paumanhin si Cecilia at dinala si Makana palayo kay Yuki at Raven. Pagkatapos nilang umalis, humingi ng paumanhin si Raven kay Yuki dahil hindi niya masabi ang nakakahiya na palayaw ni Cecilia ng malakas. Tumango si Yuki bago dinala siya ni Raven sa orphanage ng bayan, na ipinaliwanag na madalas suportahan ni Cecilia ang orphanage. Napansin ng mga batang naglalaro ang dalawa. Agad silang damaloy kay Raven, tinatawag siyang cold-blooded swordsman. Nagtataka si Yuki kung bakit siya tinatawag ng ganitong palayaw. Ipinaliwanag ni Raven na ito ang kanyang sariling palayaw. Pagkatapos ay nagsimula ang mga bata na makipaglaro kay Raven. Ilan sa kanila ang nagtanong kay Yuki kung bakit hindi pa dumarating ang Holy Mother sa orphanage. Sa wakas, nalaman niya na ito pala ang palayaw ni Cecilia. Pagkatapos, naglakad pabalik sa bahay sina Raven at Yuki. Sa daan pabalik, ipinaliwanag ni Raven na dahil bihira siyang magsalita o pumatay ng sinuman sa kanyang laban, tinawag siya ng mga bata bilang cold-blooded swordsman na hindi umiiyak o dumudugo. Ibinunyag din niya na ang palayaw ni Yuga ay wonder and hero, habang si Makana ay tinatawag na eternal friend. Tumanggi si Yuki na magkomento tungkol kay Makana na eternal friend zone, ngunit nagtataka kung bakit tinatawag si Cecilia na Holy Mother. Tumanggi si Raven na ipaliwanag, ngunit iniisip na matutuklasan ni Yuki ito sa sarili. Nagtataka siya kung ano ang gagawin ni Yuki matapos malaman lahat tungkol kay Cecilia. Nagtataka si Yuki sa ibig sabihin nito, ngunit tumanggi si Raven na ipaliwanag pa. Pagkatapos, binago ni Raven ang paksa at tinanong si Yuki kung ano ang nais niyang gawin. Sinabi ni Yuki na nais niyang mapalapit kay Cecilia, ngunit hindi niya alam kung paano. Naisip ni Raven na dapat gawin ni Yuki ang ilang misyon kasama si Cecilia, na nagbigay ng kahangahangang ideya kay Yuki. Bigla, pumasok ang kanyang mayabang na persona at nagpasya siyang dalhin si Cecilia sa isang mapanganib na misyon upang iligtas siya bilang isang damsel in distress. Kinabukasan, inimbitahan ni Yuki si Cecilia sa kanyang misyon at naghintay sa kanya sa town square. Agad na lumapit si Mako, ipinaliwanag na ipinadala siya ni Raven upang sumama sa kanya.
Habang nagdadalamhati si Yoki sa third wheel, nagtataka si Makuna kung paano niya planong impresahin si Cecilia sa misyon. Ipinahayag ni Yoki na dadalhin niya si Cecilia upang lipulin ang ilang undead sa isang haunted mansion. Naisip ni Makuna na perpekto si Cecilia para sa misyon na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Yoki na sinusubukan niyang takutin si Cecilia upang umasa siya sa kanya, ngunit sumigaw si Makuna sa kanya. Itinuturo na si Cecilia ay isang priestess na dalubhasa sa paglaban sa undead. Narinig ito, namangha si Makuna sa katangahan ni Yoki. Pagkatapos, pinagsabihan siya na mag-isip bago gumawa at dapat bigyang pansin ang lakas at kahinaan ni Cecilia. Sinabi niya rin kay Yoki na pamunahan si Cecilia habang susuportahan nila siya sa likod. Tumango si Yoki, iniisip na pwede ang plano. Agad na dumating si Cecilia kasama si Happiness na tinawag niya para sa backup. Kapag handa na ang lahat, pinangunahan ni Yoki ang lahat patungo sa haunted mansion. Pagdating nila, agad na nagmadaling pumunta sina Yoki at Happiness upang simulan ang misyon. Hinayla sila pabalik ni Makuna. Pinaalala kay Yoki na dapat hayaan si Cecilia na lumaban upang magkaroon ng pagkakataon na iligtas siya. Pagkatapos, nakipagtunuman si Yoki kay Cecilia sa unahan at ipinadala si Happiness sa likod kasama si Makuna. Pagpasok nila sa mansion, pinamunahan ni Cecilia ang grupo. Nang matagpuan ang unang hukbo ng undead, pinatay ito ni Cecilia gamit ang Holy Circle. Pagkatapos, lumabas ang mas malaking grupo ng undead. Kaya pinagdugtong ni Yoki ang lahat gamit ang water rope. Sa pagkakatali ng mga skeleton, pinatay ni Cecilia ang mga ito gamit ang isa pang Holy Circle spell. Nag-alala si Yoki na nauubos ang lakas ni Cecilia, kaya binigyan niya ito ng water bottle upang ma-rehydrate. Pagkatapos, sinuri nila ang mansion at lubusan nilinis ang lahat ng undead. Pagkatapos, natagpuan nila ang sarili na nakatayo sa harap ng throne room. Alam na may undead king sa likod ng pinto. Pagpasok nila sa throne room, natagpuan nila ang undead king na nakaupo sa kanyang trono na may korona sa ulo. Nagtataka si Yoki kung malakas ba ang undead king bilang boss monster. Ngunit ipinaliwanag ni Cecilia na kasing lakas lamang siya ng ordinaryong undead. Gayunpaman, ang panganib mula sa undead king ay nasa kanyang talino, na ginagamit upang pamunuan ang mga hanggal na skeleton. Matapos malaman ni Yoki na walang pinsala ang undead king, bumaba ang kanyang gwardya at hinarap ang hari sa laban. Nagising ang undead king mula sa kanyang malakas na yapang at inutusan ang kanyang mga sundalo na alisin si Yoki. Gayunpaman, itinuro ni Yoki na napatay na niya ang lahat ng kanyang sundalo. Kaya kinuha ng hari ang sariling espada upang lumaban. Habang walang direksyon ang swingin ng espada ng hari, biglang lumitaw si Yoki sa harap niya. Pagkatapos ay sinipa niya ang korona mula sa ulo ng skeleton at sinimulang putyain ng hari sa pagiging kahabag-habag. Natakot, tumakbo ang skeleton pabalik sa kanyang korona at kinuha ito muli, kumikilos na parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kahit ang sariling miyembro ng party ni Yoki ay iniisip na malupit siya sa pagtutuwid sa patay na tao, iniwan siyang walang puwang para ipagtanggol ang sarili. Galit na galit ang undead king na dinukit ni Yoki ang kanyang minamahal na korona. Sa isang bugso ng galit, nakahanap siya ng lakas upang muling atakihin si Yoki. Sapat na ang pasensya ni Yoki sa kalokohan, kaya itinapon niya ang espada ng hari. Pagkatapos, napagtanto ng hari na talagang natalo siya at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Habang nagtataka si Mako kung titigil na ba ang paglaban ng undead skeleton, hawak lamang ng hari ang kanyang korona sa mga kamay. Sinabi ni Yoki kay Cecilia na linisin ang mga patay na nilalang. Kaya lumapit siya upang harapin ito. Nang mapalapit sa hari ng mga patay, tinanong niya ito kung bakit labis itong naiobses sa kanyang korona. Ipinaliwanag ng hari na ang korona ay napakahalaga sa kanya, ngunit hindi niya maalala kung bakit. Inisip ni Cecilia na marahil siya isang mabuting tao na nagmamalasakit sa kanyang bansa. Pagkatapos, inalok niya na ipadala ang hari sa langit kasama ang korona na minamahal niya. Habang pinapanood niya kung paano mahinahon na kausap ni Cecilia ang halimaw. Naalala ni Yoki ang naramdaman niya noong una niyang nakilala si Cecilia sa palasyo ng Diyos-Diyosang demonyo. Pagkatapos, pinagsama ni Cecilia ang kanyang enerhiya at naglabas ng isang spell na tinatawag na Heaven's Rondo na naglikha ng napakaliwanag na ilaw sa ibabaw ng hari ng Kalansay. Di nagtagal, nagdulot ang ilaw na umakyat ang Kalansay sa langit na nagbigay sa kanya ng mapayapang pahinga. Matapos makumpleto ang spell, nadapa si Cecilia dahil sa labis na pagod na dulot nito sa kanyang katawan. Nagalit si Makuna na gumamit siya ng ganitong mataas na ranggong spell, ngunit tiniyak ni Yoki sa kanya na magiging maayos lang siya. Sinabi niya kay Makuna at Happiness na muling siyasatin ang buong mansyon, para sigurado, umaasang makakuha ng oras na mag-isa kasama si Cecilia. Nang umalis ang dalawang babae,
tinanong ni Yuki si Cecilia kung kaya niyang maglakad na may suporta o kung dapat niya itong buhatin palabas. Nang hingal sa pagod, bumagsak si Cecilia at hiningi ang suporta niya. Tinulungan siya ni Yuki na tumayo, nagtatanong kung bakit nagastos niya ang napakaraming mana. Ipinaliwanag ni Cecilia na ayaw niyang maiwan ang korona ng hari, ngunit bigla siyang nadapa muli sa sobrang pagod. Napagtanto ni Yuki na nagpapakita lamang siya ng tapang at hindi na makalakad sa ganitong kalagayan. Kaya, binuhat niya si Cecilia sa kanyang mga bisig, na labis na ikinahiya nito. Pagkatapos, dinala ni Yuki si Cecilia palabas ng mansyon at sumakay sa karwahe. Nang bumalik sina Makina at Happiness mula sa kanilang misyon, nakita nilang parehong hindi makatingin sa isa't isa sina Yuki at Cecilia. Pagkatapos, umuwi sila at tinanong ni Yuki si Makina kung nagawa niya ng maayos. Ngumiti si Makina, ngunit tumangging magbigay ng marka sa kanyang performance. Nagtaka si Yuki kung bakit, ngunit iniisip ni Makina na mas magiging magaling siya kung wala ang kanyang gabay na nakakaapekto sa kanyang isip. Naaalala kung paano niya binuhat si Cecilia palabas ng malaking mansyon. Pinupuri niya si Yuki sa pagtulong sa iba gamit ang buong lakas niya. Pagkatapos, lumiko siya at umalis, na parang iniwan siya ni Yuki sa aspeto ng romansa. Kinabukasan, bumisita si Yuki kay Cecilia sa kanyang mansyon. Doon, tinanong siya tungkol sa kanyang pagbisita sa ampunan. Nakiusap si Cecilia kay Yuki na itago ang kanyang palayaw, kaya agad siyang nangakong manahimik. Gayunpaman, nagtataka si Yuki kung bakit nahihiya siya sa palayaw at tinanong kung saan niya ito nakuha. Nagatubili si Cecilia, ngunit naisip niyang mas mabuting siya mismo ang magsabi. Sa wakas, ipinaliwanag niya na sa party ng mga bayani, palaging tinutuligsa siya ni Yuga dahil sa pagluluto at pag-aalaga sa grupo tulad ng isang ina. Mula noon, tinawag siya nitong ma'am, na labis niyang ikinahiya, at kalaunan ay tinawag din siya ng mga bata sa ampunan bilang kanilang ina. Nang marinig ni Yuki na may simpleng at nakakatawang pinagmulan ang kanyang palayaw, hindi niya mapigil ang tumawa. Ilang araw pagkatapos, humiling si Guy kay Yuki na hanapan siya ng trabaho dahil pagod na siyang maging libreng pasahero. Nagulat si Yuki at nagtataka kung kaya't pakiramdam ni Guy ay hindi siya welcome sa kanyang kwarto, ngunit ipinaliwanag ni Guy na gusto lang niyang magtrabaho para kay Teal. Binanggit ni Guy na ginugugol ni Teal ang pinaghirapang pera para bumili ng magic ore para sa kanya araw-araw, kagusto lang niyang suklian ito. Tumango si Yuki, napagtanto na seryoso ang gargoyle, at pumayag na hanapan siya ng tunay na trabaho. Ngunit nang bumisita sila sa Adventure Guild na nakakostume si Yuki bilang Black Thunder Magic Swordsman kasama si Guy na may demonic mask, muntik nang pumatay sa receptionist ang takot. Nagsigaw siya kay Clayman na lumabas at ayusin ang kanyang nakakatakot na mga customer. Lumabas si Clay mula sa back room, nagrereklamo na abala siya sa mahalagang trabaho, ngunit ipinaliwanag ng receptionist na nag-e-enjoy lang siya sa home-cooked meals ng kanyang asawa. Nahihiya, nagsimula na si Clayman sa trabaho at tinanong si Yuki kung ano ang gusto niya. Humiling si Guy kay Clayman na gawing adventurer siya, kaya tumango siya at kumpletuhin ang registration sa harap ng nagulat na receptionist. Matapos makuha ang adventurer card, dinala ni Yuki si Guy sa lungsod upang bumili ng armas at gamit. Nagtaka si Guy kung bakit hindi niya pwedeng gamitin ang sariling magic. Ipinaalala ni Yuki na kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao bilang demonyo. Kinabukasan, bumalik sina Yuki at Guy sa Adventurers Guild para kunin ang mga commissions bago bigyan si Guy ng misyon. Sinabi ni Clayman kay Yuki na may espesyal na bisita na naghihintay. Pumunta si Yuki sa likod ng guild at nakita si Cecilia na naghihintay sa kanya. Kahit na nakatago ang kanyang pagkakakilanlan, tinawag siya ni Cecilia at walang pressure, napabagsak si Yuki. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Cecilia ang kanyang disguise. Ipinaliwanag ni Cecilia na sinabi sa kanya ni Sofia ang lahat tungkol sa mga gawa ng Black Swordsman dahil alam niya kung gaano ka-problema si Yuki sa kanyang mga kalukuhan. Nag-alala si Cecilia at pumunta sa guild para tiyakin ang kalagayan niya. Tiniyak ni Yuki sa kanya na nagtatrabaho lang siya para kay Guy, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Tinanong ni Cecilia kung bakit naka-hero outfit si Yuki, ipinaliwanag niya na nag-a-adjust lang siya para kay Guy. Pagkatapos, inalok ni Cecilia na tulungan sila sa kanilang commissions. Nagprotesta si Yuki, ngunit tumangging umasa si Cecilia sa kanya bilang newbie. Kinuha nila ang isang commission para hanapin ang nawawalang pusa at umalis para matapos ito. Nang makita ang kliyente, tinakat ni Yuki ang mga ito sa kanyang malakas na sigaw. Kaya, lumapit si Cecilia at mahinahong tinanong kung paano nawala ang pusa. Pagkatapos ng ilang sandali, iginuhit niya ang sketch ng pusa base sa paglalarawan ng kliyente at ipinakita kay Yuki at Guy. Samantala, huminga si Yuki ng malalim mula sa amoy ng pusa sa katawan ng kliyente.
Matapos ang tanong ni Cecilia, nagtanong si Guy kung saan dapat magsimula. Sinabi ni Yuki na karaniwan, nagtatanong sa paligid at kinokontak ang lokal na pulis. Ngunit, tumalon siya sa bubong gamit ang kanyang hero gear at sinundan ang amoy ng pusa gamit ang kanyang mabangong pang-amoy. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang pusa sa isang eskinita kasama ang kaibigan nito. Nang lumapit si Yuki, umiyip ang pusa sa kanya, kaya ginamit niya ang calming magic para patulugin ito. Pagkatapos, ibinalik niya ang parehong pusa sa pamilya at hiningi na alagaan rin ang ligaw. Matapos makumpleto ang unang komisyon, naghanda si Yuki para sa susunod. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Cecilia na dapat turuan si Guy kung paano tapusin ang mga misyon sa sarili. Hindi mabilis ang tapusin ang madaling gawain gamit ang demonic abilities ni Yuki. Napagtanto ni Yuki ang kanyang pagkakamali, at iminungkahi ni Cecilia na hayaan si Guy ang gumawa ng trabaho mayong beses. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang kagubatan kung saan nagsimula si Guy sa pagkolekta ng mga halamang gamot. Binalaan ni Yuki si Guy na huwag kumuha ng sobra, kaya kinuha lang niya ang kailangan para makumpleto ang komisyon. Pagkatapos ng herbs, nagpatuloy si Guy sa pagpatay sa goblin horde sa kagubatan. Nag-alinlangan si Cecilia kung dapat tulungan si Guy, ngunit madaling natalo ng nakakatakot na demonyo ang mga low-level goblins. Pagkatapos, bumalik sila sa Adventurers Guild, kung saan iniabot ni Clayman ang reward sa komisyon kay Guy. Hawak ang pinaghirapang pera, naramdaman ni Guy na siya ay naging produktibong miyembro ng lipunan. Alam na si Till ay nagsusumikap araw-araw sa kabila ng karamdaman, nangako siya na magsusumikap pa upang suportahan siya sa hinaharap. Pinagpalad sila ni Cecilia at Yuki, at tinalok ni Yuki na samahan siya sa kanyang mga susunod na quests. Gayunpaman, hiningi ni Guy na hayaan siyang mag-isa sa mga misyon dahil kampante siyang makakahanap siya ng daan sa lungsod. Tumango si Yuki at iginalang ang hiling, kaya umalis si Guy upang simulan ang sariling paglalakbay bilang adventurer. Pagkatapos ng pag-alis ni Guy, lumingon si Yuki upang magpaalam kay Cecilia. Tinanong siya nito kung ano ang gagawin niya pagkatapos, ipinaliwanag ni Yuki na gagawa siya ng isang A-rank quest. Nang marinig ito, humiling si Cecilia na sumama sa kanyang susunod na quest. Agad na napahiya si Yuki sa ideya ng paggawa ng misyon kasama siya at sinubukang gumawa ng dahilan upang umatras siya. Ngunit tumanggi si Cecilia na umalis, sinasabi na marami siyang libreng oras upang mag-adventure kasama siya. Tinutukoy ni Yuki na naka-church outfit pa siya, kaya mahirap para sa kanya na maglakbay ng malayo. Tumango si Cecilia, ngunit umalis lamang upang magbihis ng mas komportableng kasuotan. Sa kanyang bagong disguise, handa na siyang samahan si Yuki sa mahabang paglalakbay. Pagkatapos, naglakad silang dalawa patungo sa destinasyon ng kanilang quest. Napansin ni Cecilia na mukhang nasiyahan si Clayman nang tinanggap nila ang misyon. Ipinaliwanag ni Yuki na ang A-rank commissions ay hindi madaling tapusin. Ngunit iniisip niya na ang kasalukuyang misyon nila ay masyadong madali. Agad na tumalon si Cecilia at ipinaliwanag sa uncultured na si Yuki na ang pagsiyasat ng bagong teritoryo at hindi pa natutuklasang mga guro ay mahalagang gawaing arkeolohikal. Nagtaka si Yuki kung makikipaglaban ba sila sa mga kakaibang halimaw. Ngunit binalaan siya ni Cecilia na lumayo dahil nakatuon sa eksplorasyon ng misyon. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang quest ay mula sa isang napakahalagang kliyente, kaya tiwala ang guild kay Yuki. Pagkatapos marinig ito, napagpasyahan ni Yuki na seryosohin ang quest. Tinanong ni Cecilia na medyo gabi na, kaya nag-set up sila ng kampo upang magpahinga. Pagkatapos mag-set up ng apoy, nagsimula si Cecilia sa pagluluto, ngunit nahihiya si Yuki na magpalipas ng gabi nang mag-isa kasama siya. Gayunpaman, nagpasya siyang itago ang sarili sa likod ng maskara sa buong oras. Sa dagdag na kumpiyansa mula sa kanyang dulo mode, gumawa si Yuki ng barrier sa paligid ng kampo upang siguraduhin ang kaligtasan mula sa mga hindi gustong intruder. Pagkatapos, binigyan niya si Cecilia ng malaking bag ng prutas at gulay na kanyang pinili mula sa kagubatan. Namangha si Cecilia sa bilis niya, ngunit nagtaka kung bakit nananatiling suot ang maskara kahit mag-isa sila. Nagpaliwanag si Yuki na kailangan niyang panatilihin ang propesyonal na pagkakakilanlan hanggang matapos ang misyon. Pagkatapos, binuksan niya ang bibig ng maskara upang ipakita na makakakain siya kahit naka-disguise. Ngunit tumanggi si Cecilia na hayaang maglakad-lakad siya sa nakakatawang anyo. Kaya, sa wakas, inalis ni Yuki ang kanyang maskara. Matapos nito, ibinuhos ni Cecilia ang sopas at inihain ito sa kanya. Nang makatikim si Yuki, naiinlove siya sa pagkain at nagsimulang kainin ito ng sabik. Napagtanto niya kung gaano siya desperado sa harap ni Cecilia, kaya mabilis niyang tinapos ang natira at isinuksok muli ang maskara. Iminungkahi ni Yuki na oras na para matulog. Tinanong ni Cecilia kung bakit maaga siyang matutulog.
Nakiusap siya, baka hindi rin siya pagod pagkatapos ng lahat ng adventure. Biglang nagbago ang cute na tono ni Cecilia at nagkaroon ng labis na kumpiyansa. Ipinahayag niya ng may pride na isa siyang miyembro ng Heroes Party na inatasan na talunin mismo ang Demon Lord. Kaya ang ganitong maliit na quest ay wala lang sa kanya. Namangha si Yoki sa kanyang kumpiyansa. Pagkatapos, bumalik si Cecilia sa normal niyang sarili at ipinaliwanag na ginaya lang niya si Yoki. Pagkatapos, parehong humiga upang magpahinga. Habang nagpapahinga, naalala ni Cecilia na tinawag siya ng hari sa kanyang korte upang talakayin ang isa pang panukala sa kasal. Noon, tinanggihan niya ito, sinasabing hindi pa siya sapat na handa para sa kasal. Nagtaka ang hari kung tinanggihan niya ang panukala para kay Yoki, ngunit nagkunwaring wala itong kinalaman si Cecilia. Gayunpaman, ipinaliwanag ng hari sa kanya na ang espesyal na panukalang ito ay dumating mula sa hangin sa isang makapangyarihang kaharian, kaya hindi niya ito basta-basta. Habang naglalaho ang alaala, mabilis na nakatulog si Cecilia. Kinabukasan, sa wakas ay narating ni na Cecilia at Yoki ang kanilang destinasyon. Pagpasok nila sa mga guho, inilabas ni Cecilia ang isang aklat na naglabas ng isang nagniningning na bola sa kadiliman. Nagalok si Cecilia na siya ang mamumuno sa daan, ngunit iniisip ni Yoki na siya na ang dapat. Kaya, itinurong niya na maaaring masira ng kanyang makapangyarihang mahika ang mga guho. Inisip ni Cecilia na kaya niyang hawakan ang maliliit na halimaw na makakasalubong nila. Ngunit tiniyak ni Yoki sa kanya na kaya niyang galugarin ang lugar nang hindi ito sinisira. Pagkatapos, siya na ang namuno at umusad. Matapos maglakbay sa mga guho ng ilang sandali, natuklasan ni Yoki ang isang dosenang halimaw na nakatago sa isang silid sa unahan. Habang nagulat si Cecilia, tahimik na pinagmamasdan ni Yoki ang silid. Pagkakita sa lahat ng halimaw sa isang lugar, inisip ni Cecilia na dapat nilang palitan ang ruta dahil hindi niya kayang pigilan lahat ng sabay-sabay. Lumapit si Yoki at tinakpan ang kanyang mga mata bago pakawala ng isang illusion sphere. Nang pumasok ang bola sa silid, nagtipon ang lahat ng halimaw sa paligid nito. Nagreklamo si Cecilia na hindi siya makakita, ngunit patuloy na tinakpan ni Yoki ang kanyang mga mata habang tumatawid sila sa silid. Paglabas nila sa silid, mausisang tinanong ni Cecilia kung anong spell ang ginamit ni Yoki. Ipinaliwanag niya na ito ay isang illusion sphere na nakakulong sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mga bagay na pinakamamahal nila. Sa kaso ni Yoki, iniisip niya na malamang nakikita niya si Cecilia mismo at ang isang tao tulad ni Raven makakakita ng kaligayahan. Pagkatapos, naisip ni Cecilia kung ano ang makikita niya at inisip na ipapakita sa kanya ng bola ang isang masarap na cake. Bagamat nadismaya si Yoki na mas mahalaga ang cake kay Cecilia kaysa sa kanya, nagpatuloy siyang galugarin ng mga guho nang walang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang dulo ng mga guho, na simpleng isang walang laman na silid. Nadismaya si Yoki dahil inaasahan niyang may makikitang nakatagong kayamanan o lihim na boss na halimaw. Gayunpaman, masaya si Cecilia dahil naitala niya ang mga bihirang kabute na tumutubo sa loob. Pagkatapos, lumabas sila ng mga guho sa ibang exit. Doon, natagpuan nila ang isang magandang lugar na may dumadaloy na tubig at luntiang kapaligiran. Habang pinapahalagahan ang tanawin, napansin ni Cecilia na lumalapit na ang gabi. Kaya iminungkahi niyang magpahinga muna sa kanilang dating campsite bago bumalik sa Adventurers Guild. Kinabukasan, bumalik sina Yoki at Cecilia sa guild. Nagsimula si Yoki na magyabang tungkol sa kanilang mga ligaw na pakikipagsapalaran kay Clayman, ngunit itinulak siya ni Cecilia sa gilid at ipinakita ang kanyang mga tala. Habang tinitingnan ni Clayman ang kanyang mga tala, labis siyang natuwa dahil napakahirap makakuha ng detalyadong ulat sa mga lumang lugar. Bilang gantimpala, binigyan niya sila ng malaking bag ng pera. Masaya si Yoki at iniisip na dapat silang magdaos ng kasiyahan upang ipagdiwang. Sumang-ayon si Cecilia, ngunit pinilit niya si Yoki na umuwi muna at magpalit ng kanyang nakakatawang kasuutan. Gayunpaman, pagbalik nila sa silid ni Yoki, natagpuan nilang bukas na ang pinto. Sa loob, nakita nila si Till na nakahandusay sa sahig. May nakakatakot na ekspresyon sa mukha habang tinatawag ang kanyang minamahal na si Guy. Bumangon si Till na parang sa pelikula ng horror at tinanong sina Yoki at Cecilia kung ipapakita nila sa kanya ang daan patungo sa kanyang minamahal na Panginoon. Bago pa man siya masyadong nakakatakot, dumating na sa bahay si Guy. Sa isang iglap, nawala ang nakakatakot na ekspresyon ni Till at sumugod siya sa mga bisig ni Guy ng may saya. Humingi ng paumanhin si Guy sa pagpapabahala sa kanya at ipinaliwanag na nagrenta na siya ng sariling silid sa lungsod. Ipinahayag niya na naging independent adventurer na siya bago hilingin kay Till na tigilan ang pagbili ng magic ore para sa kanya gamit ang kanyang pinaghirapang pera. Tumanggi si Till, pinaalala sa kanya na binibili niya ang lahat ng ore dahil sa pagmamahal.
Pagkatapos, mabilis niyang hinayla si Guy papunta sa kanyang bagong silid. Iniwan sina Yuki at Cecilia na natigilan. Pagkatapos umalis ng dalawang magkasintahan, sa wakas nagkaroon ng pagkakataon si Yuki na tumingin sa salamin. Sa sandaling tumingin siya, natakot siya sa nakakatawang hitsura niya. Habang nagsisimula siyang gamulong sa sahig dahil sa kahihiyan, nadama ni Cecilia ang awa para sa kanya. Sa wakas, nagpasya siyang aliwin siya. Sinasabi na wala siyang problema na gamitin ang sariling pagkakakilala upang gawin pa ang mga quest kasama ang Black Hero Swordsman. Nang marinig ito, muling tumaas ang ego ni Yuki at bumalik siya sa kanyang dulo mode. Nangangakong ipapakita kay Cecilia ang higit pang kanyang kahangahangang kakayahan sa hinaharap. Iyon ang episode 10. Mag-subscribe upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi at panuorin ang susunod na video. At huwag kakalimutan na i-hit ang notification bell para sa mga bagong magagandang recap dito sa Anicap TV. Maraming salamat at magkita-kita to sa susunod.